Celebox. Si Tala ay isang palaban at masipag na tagapangalaga sa Hacienda del Mundo. Kilala siya bilang mahigpit na bantay ng mga puno ng mangga sa hacienda. Ang mga puno na ito ay tinanim namin at inalagaan ng husto. Kaya kung susubukan mong pitasin ang bunga ng walang paalam, baka gusto mong tikman ang talim ng itako. Samantala, si Seva ay nag-iisang anak ni Don Facundo na kararating lamang mula sa London. Guwapo, maarte at konyo. They think I'm just a spoiled heir who wants to demolish this place for a casino. Little did they know, I'm trying to save it so no one gets left behind. Paano kung ang lalaking hinabol niya ng itak dahil sa pagpitas ng kanyang manggay, ang lalaki palang magpapatamis ng kanyang mapait na pag-ibig? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Ang Hacienda del Mundo ay hindi lamang basta lupain para kay Tala. Ito ay ang kanyang tahanan, comfort zone at kanyang unang pag-ibig. Sa lawak ng 50 ektarya ng mga nagtataasang puno ng mangga sa Zambales, kabisado na ni Tala ang bawat pasikot-sikot, bawat ugat at bawat huni ng ibon dito. Si Tala ay isang simpleng babae. Kung ang ibang dalaga sa bayan ay abala sa pag-apply ng makeup at lip tint sa kanilang makikinis na muka, siya naman ay abala sa paghahasa ng kanyang paboritong itak. Hindi lang siya isang hasyendera doon, kundi isa rin siyang kanang kamay ni Don Facundo, ang may-ari ng manggahan na inaalagaan niya at kinukunanan nila. Bata pa lang rito na nagtatrabaho ang mga magulang niya. Dito na rin siya lumaki, nagkaisip at naranasang umibig. Sa araw na yon, nakasuot siya ng isang faded maong jacket, sombrero at ang paborito niyang combat boots na puno ng putik. Habang nag-ikot siya sa hacienda, biglang nahagip ng kanyang mga mata ang tinatawag niyang puno ng sumpa. Isa itong dambuhalang puno ng mangga sa dulong bahagi ng hacienda. Malago ang dahon at hitik sa bunga, pero hindi ang mga bungang tinititigan ni Tala, kundi ang ukit sa katawan ng puno na halos burado na ng panahon. Tala and Kaloy forever, at may heart pa nga sa dulo. Masakit, tagos yun sa puso habang nakikita niya ang punong nasa harapan niya. Pero imbis na magmukmok, ibinuhos niya ang oras niya sa mga mangga. Ang mga mangga, hindi kay iwan. Ang mga manggang ito, kapag inalagaan mo, susuklian ka ng isang napakatamis na bunga. Hindi tulad ng mga lalaki, sasaktan ka lang kapag sawa na ito. Hoy, Tikboy! Siguraduhin mong walang makakalapit sa puno ng sumpa, ha? Biro ni Tala, sabay siko sa kanyang kaibigan na si Tikboy. Nako, Tala, subukan lang nila. Hahatiin ko sila sa gitna na parang hinog na kinalabaw. Alam ko naman kung gaano mo iniingat-ingatan yung punong yan. Diyan kaya kayo nagtatambay ni... Naputo lang sasabihin ni Kiko. Nang samaan siya ng tingin ni Tala, ipinakita pa ng babae ang bagong hasa na itak nito. Sabi ko nga hindi ko nababanggitin ng ex mo. Tumawa lamang si Kiko pero si Tala, seryosong tumingin sa puno. Hindi kalayuan sa kanila. Yun ang pinakamalaki at pinakamatandang puno ng mangga sa buong hacienda. Ang punong yun ang kanyang santuaryo. Doon sila palaging tumatambay ni Kaloy, ang ex-boyfriend niyang manloloko. 2 taon na ang nakakaraan, pero sariwa pa rin sa kanyang sakit na ibinigay nito. Isang alaala ng katangahan na ayaw na niyang balikan, pero kailangan niyang bantayan. Kung pwede nga lang ipaputol na ito dahil sa sobrang bitter niya, pero syempre, kahit na maraming alaala roon, hindi niya kayang gawin yon. Una, dahil sa lahat ng punong naroon, ito ang pinakamalaki ang ambag. Marami silang naani at ang tamis-tamis pa ng bunga. Pangalawa, dahil doon na rin kasi sila minsan tumatambay at
at nagpapalipas ng oras. Biglang naningkit ang mga mata ni Tala nang may nakita siyang anino, isang lalaking naroon sa taas ng kaniyang mangga. Hindi ito taga-asyenda. Nakaputing polo ito at may suot pang mamahaling shades. Ang masakit sa mata, pitas ito ng pitas ng mangga. At hindi lang basta pitas, sa paboritong puno pa niya. "Hoy!" Sigaw ni Tala at tumakbo sa kinaroroonan ng lalaki. Subalit hindi narinig ng lalaki ang sigaw niya. Busy ito sa pagpipitas ng mga mangga. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang lalaking pinitas ang napakalaking manggang inaabangan niya. Ang manggang yon ay hinihintay ni Tala na mahinog para ibigay sana sa nanay niyang may sakit. "Hoy! Bumaba ka riyan! Baka gusto mong gawin kitang manggang hilaw!" Sigaw ulit ni Tala. Sa oras na yon, lumingon ang lalaki. Kahit naka-shades, kitang-kita ang pagkapikon sa mukha nito. "Excuse me? Are you talking to me?" "Ay hindi, sa puno ko nagsasalita. Malamang sa'yo. Sino ka para pitasin yan? Alam mo bang bawal ang ginagawa mo? Trespassing ka pa!" Sigaw ni Tala habang mabilis na naglalakad, palapit hawak niyang kanyang itak at dinurduro-duro pa ang lalaki. "Chill, I'm just testing the quality of this mangga. And don't point that rusty knife at me." Sagot ng lalaki, sa tonong konyo na lalong nagpainit ng ulo ni Tala. "Rusty? Hoy, bagong hasa ito. At anong testing? Baka gusto mong itesting ko tong itak ko sa'yo. Magnanakaw ka kamo. Bumaba ka dyan, ngayon din." Sa halip na bumaba, lalong nag-inarte ang lalaki. "I don't think you know who I am. Wala akong pakialam. Kahit na si Superman o Batman ka pa, wala akong pake. Magnanakaw ka pa rin." Hindi na nakapagpigil si Tala. Itinaas niya ang itak at nagsimulang tumakbo patungo sa lalaki. Ang lalaki naman ay tumalon pababa ng puno. Gumulong-gulong pa ito sa damuhan. Mabilis itong tumayo at tumakbo palayo kay Tala. Dito na nagsimula ang mala-action movie nilang habulan. Ang lalaking nakapolo na mukhang hindi pa nakaranas madumihan ang sapatos ay napatakbo ng mabilis. "Hey! Stop it! You're crazy! Tatawag ako ng pulis! Help!" Sigaw ng lalaki sa kanya. "Anong pulis? Itak ko ang hahalik sa'yo!" Sigaw ni Tala at saka mas binilisan pa ang takbo. Naghabulan sila sa pagitan ng mga hanay ng puno. Kahit naka-boots, mabilis ang takbo ni Tala dahil kabisado niya ang bawat ugat ng puno sa lupa. Ang lalaki naman ay ilang beses nang muntik madapa dahil sa mamahaling sapatos nito. Sa huli, dahil sa sobrang takot nang makitang malapit na si Tala, mabilis na umakyat ang lalaki sa isa pang puno ng mangga. Si Kiko naman ay pilit na pinipigilan si Tala dahil alam nitong mapapahamak ang dalaga kung sakta nito ang lalaking tumatakbo sa harapan nila. Kilala kasi ni Kiko ang lalaki. "Tala, maghunos dili ka! Huwag mo na siyang takutin!" Sigaw ni Kiko ngunit dahil mataba ito, hindi ito makasabay sa dalawa. "Bumaba ka riyan! Gagawin kitang manggang hilaw na may bagoong!" Banta ni Tala habang tinataga ang hangin sa ilalim ng puno. "What the hell? You're a psycho! Ako ang anak ng may-ari ng hasyendang ito! I am Sebastian Del Mundo!" Sigaw ng lalaki habang nakayakap sa mangga at nanginginig pa ang mga tuhod dahil sa takot. Tumawa ng nakakaloko si Tala, tsaka napailing. "Anak ng Don? Yung galing London? We, mukha kang anak ng..." Napaisip si Tala at saka nagpatuloy. "Anak ng Tokwa. Ang anak ni Don Facundo'y mataba at palaging may sipunong bata. Huwag mo akong lukohin dahil kilala ko siya." Eksaktong sa sandaling yon, dumating ang katiwalang si Mang Tonyo, kasamang ilang trabahador. Lahat sila'y nakatingala at ang isa naman ay lihim na kinuha ang cellphone at nagsimulang mag-FB Live. "Tala, anong ginagawa mo? Ibaba mo yung itak mo!"
Sigaw ni Mang Tonyo sa kanya. Mang Tonyo, itong lalaking to, magnanakaw siya. Nagpapanggap pang anak ng Don, hindi naman totoo. Sumbong ni Tala sa matanda. Nanlaki ang mga mata ni Mang Tonyo nang makitang lalaki sa taas. Diyos ko, bata ka! Anak nga ng Don yan! Si Senyorito Seb yan! Kadarating lang galing London kaninang umaga! Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Tala. Dahan-dahan niyang binaba ang itak, tsaka tiningnan ng lalaking nasa taas ng puno. Gulo-gulo na ang buhok, sira na rin ang polo, at wala na rin itong shades na suot. Senyorito? Nauutal niyang tanong. Yes! For the nth time! Yes! Sigaw ni Sev. Kasabay noon ay narinig nila ang boses ng isang trabahador na nagla-live. Mga kasyenda, panoorin niyo to! Ang ating bagong amo, ginawang unggoy ni Tala. Share niyo na to guys at baka mag-trending. Mapansin ni Mita at baka mamonetize na tayo. Diyos ko Tala, sikat ka na! Million views na ang live ni Tikboy. Sigaw ni Elena, ang matalik na kaibigan ni Tala, habang tumatakbo patungo sa kanila sa ilalim ng silong ng bodega. Halos maibuga ni Tala ang iniinom na barakong kape. Matapos kasi ng pangyayaring yon, ay agad siyang nagsorry sa lalaki at kumaripas ng takbo dahil sa sobrang kahihiyan. Inaamin niyang mali siya dahil naging OA siya kahapon. Hindi niya na muna inalam kung sinong lalaking yon. Nagpadala kasi siya sa kanyang damdamin kahapon. Anong sikat, Elena? Masisisanti ako. Nakita mo ba kung paano ko inabol ng itakang anak ni Don Facundo? Akala ko talaga kasi magnanakaw siya. Hindi ko naman alam na siya pala yung matabat si puning bata nung nakalaro natin. Ipinakita ni Elena ang screen ng phone nito. Naroon ang video. Kitang-kita si Sev na nanginginig ang binti habang nakayakap sa sanga ng mangga. At si Tala naman ay nasa ibaba, parang Amazon ang handang managa. Ang caption lang naman na ginawa ni Tikboy, POV, kapag nahuli ka ng asawa mong nambababae sa asyenda. Ang daming haha reacts at shares ng video nila. Nakakahiya! Takip mukhang sabi ni Tala. Paano ko haharapin si Don Facundo nito? Hindi na nakasagot si Elena dahil isang itim na SUV ang huminto sa harap ng bodega. Bumaba ang isang matanda at may dalang itim na baston. Si Don Facundo ang may-ari ng hasyenda na pinagtatrabahuhan nila. Kasunod nito ay si Sev pero malayo sa itsura nito kahapon na sobrang dumi. Ngayon, nakaitim na shirt na ito at maayos na ang buhok. Tala! Tawag ng Don sa kanya. Agad na tumayo si Tala at naglakad palapit habang nakayuko ang ulo. Don Facundo, sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya na habulin si Senyorito Sev. Akala ko po talaga may ibang tao na nagnanakaw ng paborito nating mangga. Handa po akong tanggapin ang parusa nyo. Haharapin ko pong pwede yung isang pangkaso sa akin. Kung tatanggalin nyo rin po ako sa asyenda, buong puso ko pong tatanggapin yun. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Tala sa matanda. Ramdam ni Tala ang masamang titig ng binata sa kanya, kaya mas napayuko siya sa hiya. Dad, she almost killed me. That knife was this close to my face. Reklamo ni Sev sa kanyang-konyo na boses. Grabe ang Amazona niya. Why do you even hire people who carry bolas like it's fashion accessory? Huminga ng malalim si Don Facundo, pero sa halip na magalit, unti-unting gumuhit ang isang ngiti sa labi nito. Pagkatapos ay humalakhak ang matanda ng pagkalakas. Tala anak, huwag kang mag-alala. Sabi ng Don habang tinatapik ang balikat ni Tala. Actually, natutuwa nga ako habang pinapanood ang video niyo ng anak ko. Sa loob ng maraming taon, wala pang nakakapagpababa ng pride nitong anak ko. He thinks he owns the world just because he studied in London. Pero kahapon, isang dalagang may itak lang pala ang katapat niya. Dad naman, that's not funny. I'm trending for all the wrong reason. Asar na sabi ni Sev habang napapakamot ng ulo.
It's funny to me, Sebastian. At dahil dyan, nakapagdesisyon na ako. Sev, you want to change things here. You want to prove you're a businessman to me, right? Then you have to know the business from the roots. Tumingin ang Don kay Tala. Tala, mula ngayong araw, ikaw ang magiging kaagapay nitong anak kong si Seb. Tuturuan mo siya kung paano mag-alaga ng punong mangga, paano ito aanihin, at paano maging isang tunay na magsasaka. At Seb, kung hindi ka susunod kay Tala, kukunin ko ang lahat ng credit cards mo at ibabalik kita sa London na walang kahit isang kusin. What? Dad, no way. I'm not working with this bolo lady. Then say goodbye to your luxury life, son. Seryosong sabi ng Don bago tumalikod at sumakay ulit sa SUV. Naiwan ang dalawa sa gitna ng mga punong mangga. Ang tanging naririnig lang sa paligid nila ay ang pagalis ng sasakyan ni Don Facundo. Dahan-dahang nilingon ni Tala si Sev. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. So, senyorito, ani Tala habang hinahawakan ang hawakan ng kanyang itak na nakasukbit sa bewang. Ready ka na bang madumihan ng mamahaling mong sapatos? Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Seb si Tala. Doon nakita ng dalagang kulay tsokolate nitong mga mata. Pakinggan mo ako, Tala. Huwag mong iisiping ginusto ko ito. Gagawin ko to dahil gusto ng dad ko. So keep your bolo away from me. And let's just get this over. Inis na sabi ni Seb sa kanya. Aba, Ingles-Inglesan pang lalaking to. Hoy, senyorito, dito sa Hacienda del Mundo, hindi ka pakikinggan ng mga tauhan mo kung mag-i-Ingles ka. Hanggat maaari magtagalog ka naman, wala tayo sa London para mag-Ingles-Inglesan ka. Sumunod ka sa akin sa Sector 4, magbubungkal tayo ng lupa roon. Seryosong sabi ni Tala sa binata. Magbubungkal? Seryoso ka ba? Ang init kaya. Mukha ba ako nagbibiro, senyorito? O baka gusto mong tawagin ko ulit si Tikboy para videohan yung pagrereklamo mo at isend ito kay Don Facundo? Walang nagawa si Seb kundi ang sumunod. Habang bulong ng mga salitang hindi maintindihan ni Tala. Pero sigurado naman siyang hindi yung pagpupuri sa kagandahan niya kung hindi masamang salita tungkol sa kanya. Ang Sector 4 ng Hacienda ay ang bahagi ng pinakamabato at pinakamahirap bungkalin. Ito ang napiling trabahuhin ni Tala para kay Seb. Gusto niyang bigyan ng leksyon ng mayabang na anak ng Don at makabawi man lang sa pagkuha nito ng manggang ibibigay niya sana sa kanyang may sakit na ina. At syempre, para rin matuto ito sa pamamahala ng hacienda. Heto po, senyorito. Abot ni Tala ng isang mabigat na piko kay Seb. Tiningnan na Seb ang piko na para bang isang bulating nakakadiri. What is this? What I'm supposed to do with this? Tanong ni Seb sa kanya. Malamang, senyorito, bubungkalin mo ang paligid ng mga batang puno na yan. Kailangan nating luwagan ng lupa para makahinga ang mga ugat nila. Sige po, senyorito. Gawin niyo na yan ngayon din. Kaya niyo yan. Nag-umpisang magbungkal si Seb. Sa unang 5 minuto, puro reklamo ang lumalabas sa bibig nito. Kung kaya't naririndi na ang tenga ni Tala. It's too hot. Mukhang may heat stroke niyata ako. Shit. I think I'm gonna need a doctor. Yung skin ko naiinita na. May sunscreen ba kayo rito, Bolo Girl? Si Tala naman ay napangiwi nang marinig ang sinabi ng lalaki. Senyorito, ang arte nyo naman. Bading ba kayo? Tingnan mo nga yung mga trabahador doon, no? Turo ni Tala sa mga lalaking nakahubad baro habang nagtatrabaho. Wala silang sunscreen pero ang titigas ng katawan. Tingnan mo nga yung katawan nyo. Butot balat. For sure wala kang abs kagaya ng kay ng kagaya nila. Napatapik si Tala sa kanyang bibig at pumikit ng mariin. Ano ba talaga? Maghunos dili ka nga. Nababanggit mo na naman yung pangalan ng demonyong yun. Mag-move on ka na nga. Bulong niya sa sarili, tsaka huminga ng malalim upang pakalmahin ang nararamdaman niya.
Si Senyorito Sev naman niya ay tumigil sa pagbubungkal at tinitigan siya. Walang abs? For your information, I hit the gym 5 times a week in London. I have muscles and abs. Gusto mo tingnan mo pa? Sa gym yan, ibang muscle sa asyenda. Ang muscle dito, galing sa hirap, hindi sa air-conditioned na kwarto. Hamon ni Tala. Dahil sobrang napiko ng lalaki, agad na hinubo ng binatang t-shirt nito sa harap niya. Laking gulat naman ni Tala nang makita ang katawan ng senyorito nila. Buntik na nga siyang mapanganga dahil sa ganda ng hubog nito. Mas maganda at nakakaakit pa ito kay Kaloy. Ang kinis at puti ng katawan. Tumutulo rin ang pawis nito na nagpahat sa lalaki. Hindi niya akalain na sa likod ng damit pala ng binata ay may nakakubling kayamanan. May abs pala ito at toned na toned pa. Ibinalandra nito ang katawan sa kanya na parang isang model. Nang makita nito ang reaksyon niya, ay napasmirk ito. Kinuha nito ang piko na binigay niya at nagsimulang magbungkal. Napalunok siya ng mariendal sa magandang scene na nasa harapan niya. Rinig na rinig niya rin ang bulong-bulungan ng mga dalagang nasa likuran nila at kinikilig pa ang mga ito. Para kay Tala, ang katawan ng lalaki ang pinakamagandang view na nakita niya. Si Sev na panay ang bungkal ng lupa ay nakatingin lang sa kanya na may malaking ngisi sa labi. Subalit dahil hindi sanay ang lalaki sa ginagawa, isang malakas na hataw ang pinakawal nito kung kaya tumama ang piko sa isang malaking bato. Kaya naman nawala ng balanse ang binata at eksaktong bumagsak sa putikan. Natahimik ang lahat. Doon na rin nagtatapos ang pagdi-daydream ni Tala at nang ma-realize na puno ng putik ang senyorito nila, isang malakas na halakhak ang kumawala kay Tala. Napaupo ang dalaga sa lupa habang hawak ang kaniyang tiyan. Senyorito, ano ba yan? Hindi ka nag-iingat. Tingnan yung mukha na ka ng baboy dyan sa putikan. Bagay sa'yo. Dyan ka na lang kaya. Tawa ni Tala sabay halakhak pa ng bongga. Agad na tumayo si Sev. Tumutulo na ang putik sa mukha nito hanggang sa katawan ng binata. Galit na galit ang lalaki. Pero nang makita nito si Tala na tumatawa, yung tawa na abot hanggang mata. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ng binata. Doon lang ni Sev napansin na maganda pala ang dalaga kapag hindi ito nakasimangot at seryoso. You think this is funny? Mahinang tanong ni Sev sa dalaga. Sobra, senyorito. Wait, vivideohan ko kayo para naman may parto ang pag-viral nyo. Biro pa ni Tala kung kaya't biglang lumapit si Sev sa kanya. Bago pa makailag ang dalaga, hinawakan ni Sev ang braso niya at hinila siya pababa. Ah! Tili ni Tala nang mahulog din siya sa putikan. Ngayon, pareho na silang marumi. Nagkatinginan silang dalawa. Si Tala nagulat na gulat, habang si Sev ay nagsisimula na ring tumawa dahil sa itsura niya. Now we're even, bolo girl. Sabi ni Sev habang pinapahid ang putik sa mukha ng dalaga. Napatitig si Tala kay Sev. Malapit lang ang mukha nila sa isa't isa. Naamoy niyang magkahalong mamahaling pabango ni Sev at ang amoy ng basang lupa. Sa puntong yon, parang tumigil ang mundo niya. Ang dating inis na nararamdaman niya sa lalaki, tila napalitan ng isang kakaibang kuryenteng hindi niya maintindihan. Ang daya mo, senyorito? Bulong ni Tala subalit hindi siya lumayo rito. I told you, I'm a businessman. I always make sure things are fair. Sagot ni Sev habang ang mga mata nito ay nakapako sa mga labi ng dalaga. Pero bago pa naging mas intense ang moment nila, biglang may sumigaw mula sa malayo. Tala! Break time na! May dala kaming merienda! Ay, kabayo! Sigaw ni Elena na napatigil nang makita ang dalawa na magkayakap sa putikan. Uy! Iba na yan ah! Merienda muna bago landian. Agad na tumayo ang dalawa. Kapwa namumulang mga pisngi. Hindi lang nila mahalata dahil puno ng putik ang kanilang muka. Matapos ang insidente sa putikan,
tila nag-ibang ihip ng hangin sa pagitan ni Natala at Senyorito Sevnia. Hindi man nila aminin ng hayagan, may kakaibang tensyon na namuo sa sandaling yon. Isang uri ng kuryente na dumadaloy sa tuwing nagkakadikit ang kanilang mga balat o nagkakasalubong ang kanilang mga mata. Habang naglalakad sila papunta sa malaking bahay, hindi maiwasan ni Tala na mapatingin sa binatang amo. Basang-basa at puno ng putik pero hindi may kakailan ang gwapo pa rin talaga ng lalaki. Hindi rin niya maiwasang pasadahan ng tingin ang katawan nito kung kaya't napakagat siya sa labi. Hindi na rin bago ito sa paningin niya. Kahit si Kaloy na ex niya ay may magandang physique ng katawan. Pero kasi, iba sa Senyorito Sevnia. Hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng init na hindi niya maintindihan. Manyak na ba siya sa lagay na yun? Napailing na lamang siya tsaka kinalma ang sarili. Stop staring, Tala. I know I look like a mess. Basag ni Sev sa katahimikan na hindi man lang lumilingon sa kanya. Namulang pisngi ni Tala. Pakiramdam niya ay nahuli siya nitong pinagnanasaan nito. Hindi ah. Tinitignan ko lang kung may linta sa likod mo. Alam mo naman sa putikan maraming linta at bulate roon. Tumigil si Sev at mabilis na nilingon siya habang nanlalaki ang mga mata. What? Leeches? Where? Get it off! Get it off me! Tumawa si Tala sa reaksyon ng lalaki. Ang cool na London boy ay takot pala sa linta. Wala naman, senyorito. Joke lang naman yun. Masyado ka namang matatakutin para ka namang hindi lalaki. Bakla ka ba? Sumimangot si Sev at sinabit ang damit nito sa balikat. Lalaki ako, Tala. Baka gusto mong patunayan ko sa'yong hindi ako bakla ngayon mismo. Nagulat si Tala at umiwas ng tingin sa lalaki. Ano ba yan, Senyorito Sev? Bilisan na nga lang natin. Baka magkasakit ka pa. Malalagot ako sa papa mo. Nagmamadaling naglakad si Tala at mabilis na iniwan si Sev sa gitna ng kamanggahan. Pagdating sa bodega kung saan may gripo sa labas, inabutan ni Tala si Sev ng isang timba at tabo. Dito minsan nagbabanlaw at naliligo ang mga trabahador bago umuwi sa kani-kanilang bahay. Ano to? Tanong ni Sev habang hawak ang tabo na kulay pula. Tabo, senyorito. Tabo! Dahan-dahang bigkas ni Tala sa lalaki. Panghugas yan. Huwag mong sabihin hindi mo alam gamitin yan. Alam ko kung ano ito. Pero hindi lang talaga ako gumagamit ng ganito. Shower lang ang meron kami. Paano ba ito gamitin? Isalok mo lang yan para magkaroon ng tubig. Tsaka ibuhos mo sa katawan mo, senyorito. Ganun lang kadali. Hihintay na lang kita sa labas. Kukuha lang ako ng tuwalya at damit, pampalit. Baka kasi magkapulmonya ka. Ako pang sisihin ni Don Facundo. Habang naliligo si Sev, rinig naman ni Tala ang sigaw ng lalaki dahil sa sobrang lamig ng tubig. Hindi mapigilan ni Tala na mapangiti sa reaksyon nito. Para itong isang batang naliligaw at hindi man lang alam ang salitang kahirapan. Nang lumabas si Sev, nakasuot na ito ng simpleng puting t-shirt at lumang shorts na pinahiram ni Kiko. Basang-basang buhok nito at amoy sabong panlaba. Pero sa paningin ni Tala, mas mukha itong tao ngayon at mas maamong tignan. Okay ka na, senyorito? Sobrang lamig ng tubig. Pero yung sabon na binigay mo sa akin, amoy detergent. Perla yun, senyorito. Sabon ng mga trabahador dito. Tanghalian na. Siguradong gutom ka na. Dinala ni Tala si Sev sa ilalim ng malaking puno ng akasya kung saan nakalatag ang tanghalian ng mga trabahador. Palagi silang nagbubudal fight doon. Dahon ng saging ang plato at ang ulam ay priniritong tuyo, itlog na maalat at na may kamatis at adobong karne. Nakita ni Tala ang pag-alinlangan sa mukha ni Sev nang makitang nakalatag lang ang mga pagkain doon. Don't tell me hindi ka pa nakakakain sa dahon ng saging, senyorito. Tanong ni Tala habang umuupo sa damuhan. Umupo si Sev ng dahan-dahan at tiningnan ang mga pagkain.
Is that a fish? Bakit ang dry naman? Why is it staring at me? Tuyo ang tawag dyan, Senyorito Sev. Masarap yan, lalo na kapag sinasaw sa suka. Paliwanag ni Elena na nakisalo na rin. Tikman niyo, Senyorito. Mabenta yan dito sa asyenda. Nag-alinlangan pa si Sev ngunit nang makita nitong nakatingin ang lahat sa kanya at hinihintay siyang kumain, ay napahinga siya ng malalim tsaka tumango. Okay. Titikman ko na. Bulong ni Sev sa sarili. Sinubukan ni Sev kumuha ng kanin gamit ang kutsara pero tinapik ni Tala ang kamay nito. Hep! Walang magkukutsara dito, Senyorito. Magkakamay tayo. Sabi ni Tala sabay pakita ng kamay niyang malinis na. Ganto po yung pagkakamay. Watch and learn. Pinagmasdan ni Sev si Tala. Walang kaarte-arte itong kumuha ng kanin at sinubo ang pagkain. Napalunok ng mariin si Sev. Sa isip niya, bakit pati ng pagkain ng dalagay nagmumukhang sexy sa paningin niya? Nababaliw na ba siya? Epekto ba ito ng pagbubungkal niya kanina? Na heat stroke na ba siya? Napatikim na lamang siya at kinalma ang sarili. Sinubukan ni Sev ang ginawa ni Tala. Kumuha rin siya ng kanin pero agad na nalaglag ito bago pa makarating sa bibig niya. Nang makita yon, nagsitawa na ng mga trabahador nilang kasama. Huwag mo kasing madaliin, Senyorito. Tawa ni Tala at hinawakan nito ang kamay niya. Napatigil naman ang lalaki ng maramdaman ang malambot na kamay ng dalaga. Medyo mainit din ang palad nito kung kaya't para ba siyang napaso. Ganto kasi yun. Inayos ni Tala ang mga daliri niya. Ayan, i-scoop mo lang po. I-scoop? Right. Wala sa sariling sagot ni Sev habang nakatitig lang sa mukha ng dalaga na sobrang lapit sa kanya. Kitang-kita niyang mahabang pilik mata at ang maliit na nunal sa gilid ng labi nito. Ayan! Perfect! Sigaw ni Tala nang maisubo ni Sev ang kanin at tuyo. Masarap ba, Senyorito Sev? Dahan-dahan namang inuya ni Sev ang pagkain. Medyo maalat ang tuyo, pero nilalabanan ito ng tamis ng kamatis. Kakaiba sa panlasa niya pero masarap. It's salty, but good. Surprisingly good. Sabi sa iyo eh. Masayang kumain ulit si Tala sa harap niya. Malaki ang ngiti nito at inalok pa nga ang mga trabahador na kumuha pa roon sa mesa nila. Habang kumakain sila, nagkakwentuhan naman ang mga trabahador tungkol sa buhay-buhay nila roon. Tahimik lang siyang nakinig sa mga ito. Nalaman niyang si Mang Tonyo pala ay nagpapaaral ng 4 na anak sa kolehiyo. Salamat sa malaking pasahod ng asyenda at scholarship na binigay ng Don, kaya lahat yun ay napagsabay-sabay nitong napaaral. Alam mo, Senyorito Sev, malaking pasasalamat namin sa asyenda niyo. Kahit nga ako nakapundar ng sementong bahay at nakapag-aral din ang kapatid ko ngayon. Si Tala naman ay napapagamot din niya ang kanyang inang may sakit. Siya nga ang tumatayong ate rito. Siyang takbuhan kapag may problema kami at tagapagtanggol din namin. Kwento rin ni Elena sa kanya. Sobrang galing talaga ni Tala. Yan ang nasa isip ni Sev sa mga oras na yon. Matapos ang tanghalian, bumalik sila sa trabaho. Mas magana ang loob ni Sev dahil kahit papano, nakilala niya si Tala bilang isang mabuting tao at hindi naman maarte kagaya ng mga babaeng nakakasalamuha niya sa London. Tinuruan siya ni Tala kung paano pumili ng manggang pwede ng pitasin at alin ang dapat iwan muna. Kapag medyo yellowish na ang puwetan, Senyorito, pwede na yan. Tinuro ni Tala ang bungang nasa harapan nila. Pero kapag sobrang tigas pa at kulay berde, hilaw pa yan. Parang ikaw, Amerikanong hilaw. Biro pa ni Tala kung kaya't agad na dumipensa si Sev. Excuse me? I am not hilaw. Katwiran ni Sev habang pinupunasan ng pawis sa noo. Panay ka naman ng Ingles, Senyorito. Pinoy tayo kaya mahalin natin ang sariling wika natin. Tsaka totoo namang hilaw ka pa. Hilaw ka pa sa diskarte pero syempre,
Alam kong magiging magaling ka rin pagdating sa pamamalakad ng asyenda. Dahil sino ba naman ang tutor mo? Ako lang naman, ang magaling na si Tala at Chanza. Mayabang na sabi ni Tala sa binata. Magsasalita pa sana si Sev nang biglang may narinig silang ugong. Isang tricycle ang papalapit sa kanila. Rinig na rinig din ng malakas na tutugtog na budot sa buong hasyenda. Maya-maya pa'y huminto ito sa tapat nila. Bumaba ang isang lalaking moreno, maskulado at nakasuot ng sando. May suot itong sombrero at may dalang isang basket ng kakanin. Tala! Si Tala naman ay natigilan. Nawala ang ngiti sa kanyang labit na palitan ng gulat at kaba. Kaloy? Bulong ni Tala sa sarili. Si Sev ay tinignan lang ang lalaki mula ulo hanggang paa. Sa isip ni Sev, sino naman ang asong ulul na ito na basta-basta na lang pumapasok sa asyenda nila at tinatawag ang tutor niyang si Tala. Uy, si Kaloy! Nagbalik na ang heartthrob ng asyenda! Tukso ni Elena sa binata. Ngumisilang si Kaloy kay Elena at lumapit kay Tala ng walang pasabi at akmang yayakap ito nang mabilis na umatras ang dalaga. Anong ginagawa mo rito, Kaloy? Malamig na tanong ni Tala sa lalaki. Dinadalaw ka syempre. Nabalitaan ko kasing may bago kang alaga. Sagot ni Kaloy sabay lingon kay Sev. Ito ba yung anak ng Don? Ang Amerikanong hilaw? Tumindig si Sev ng tuwid tsaka niyabangan din ng tingin si Kaloy. Ako nga, at trespassing ka sa asyenda ko. Hindi ka naman yata rito trabahador ano? Tumawa si Kaloy, isang tawang nakakainsulto kung kaya't mas napikon pa si Sev. Trespassing? Senyorito, dito na ako lumaki. Kababata ko na yung sa Tala. Dito kami naglalaro, naghahabulan, at dito namin nabuo ang pagmamahala naming dalawa. Biglang kinuyom ni Sev ang kamao. Hindi niya alam kung bakit naiirita siya sa lalaking ito. Lumingon si Sev kay Tala. Nagbabakasakaling itanggi ito ng dalaga. Pero nakayukulang si Tala. Hindi makatingin sa kanila. Siya ba ang ex mo? Seryosong tanong ni Sev sa dalaga. Dahan-dahang tumango si Tala at saka napakamot sa ulo. Diba, senyorito? Hindi lang ako basta-basta sa asyendang ito. Ngisi ni Kaloy sabay abot ng basket kay Tala. Para sa'yo pala, Tala. Paborito mong biko yan. Niluto pa ni nanay. Sabi niya pala, bumisita ka naman daw sa bahay at miss ka na raw niya. Kinuha ni Tala ang basket ni hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Kaloy. Salamat. Pakisabi kay nanay salamat. Ako, hindi mo ba na-miss? Banat ni Kaloy sabay kindat sa kanya. Sa puntong iyon, hindi na nakapagpigil si Sev. Humakbang ito sa pagitan nila Tala at Kaloy. Iniharang nito ang katawan sa paningin ng lalaki sa dalaga. Tala is working right now. Matigas na sabi ni Sev. Hindi pa naman siguro tapos ang trabaho natin, no? Sa rinig ko, may kota pa tayong imimit ngayon. Mas mabuting umalis ka na muna. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Unti-unting bumigat ang simoy ng hangin sa paligid nila. Easy lang, senyorito. Tinaas ni Kaloy ang mga kamay nito na parang sumusuko na, pero hindi pa rin nawawala ang ngisi nito sa muka. Aalis na ako pero babalik ako. Hindi pa tapos ang usapan namin ni Talay. Pagkatapos nun, tumingin si Kaloy kay Tala at malambing na nagsalita. Sa puno natin, Tala. Hihintayin kita sa susunod na linggo. Pagkalis ni Kaloy, naiwang mabigat ang dibdib ni Tala. Hindi niya alam kung anong i-react niya sa mga oras na yon. Nakakahiya rin sa senyorito niya dahil nasaksihan pa nito ang kakornihan at kayabangan ng kanyang ex-boyfriend. Hindi nga niya alam kung bakit naging kasintahan niya ito. Nuknukan kasi ito ng yabang. Dati, hindi naman ito ganon. Simula nung makilala nito si Ewan,
Ayaw na niyang maalala pang masalimuot niyang love life noon. Sa puno natin? Ulit ni Seb habang nakakunot ang noo. Yun bang punong pinitasan ko ng mangganon? Kaya pala over sa pagprotekta ka sa punong yun. Dahil yun palang tagpuan yun ng ex mo. Si Talay hindi makasagot sa amo. Umiwas lang ito yung tingin at pilit na tumawa. Hindi naman sa ganun, senyorito. Ano ka ba? Hindi naman naming puno yun eh. Sa inyo yun. Kung pwede nga lang ipaputol yun, ginawa ko na. Pero kasi, isang punong yun sa mga nakakaproduce ng matatamis at malalaking mangga. Kaya nakakapanghinayang naman. Katuwiran ni Tala sabay kamot ng ulo. Si Savay napatango na lang. Isang emosyon ang bumalot sa kanyang puso. Hindi yun pamilyar sa kanya pero nakakaramdam siya ng selos. Talagang matinding selos. Talagang sumasabay sa init ng hapon ang init ng ulo ni Sev. Matapos na umalis ni Kaloy noon, ilang araw ang lumipas naging tahimik at formal na ang pakikitungo ni Sev kay Tala. Hindi naman magets ni Tala kung bakit nagsusungit ito sa kanya. Senyorito, kailangan nating ayusin yung irigasyon sa Sector 5. Baka matuyo ang mga ugat doon. Sabi ni Tala habang naglalakad. Sinisikap niyang basagin ang awkward at tahimik na atmosphere nila. Fine, lead the way. Sagot ni Sev nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Nakasuot na ulit ito ng shade sa tinakpan pang mga mata. Si Tala naman ay napakamot sa ulo tsaka napailing. Kung hindi lang lalaki ang senyorito Sev niya, baka isipin niyang nireregla ito. Senyorito Sev, galit ka ba? Hindi na nakatiis na tanong ni Tala sa lalaki. Huminto si Sev at hinarap siya. Bakit naman ako magagalit? Kung iniisip mong nagagalit ako dahil sa ex mo na nag-trespass sa asyenda ko. Binigyan ka pa talaga ng kakanin during working hours. Hindi no. Okay lang naman sa akin yun. Nagsiselos ka ba, senyorito? Prangkang tanong ni Tala. Alam kasi niya ang emosyong yun. Hindi na yun bago sa kanya dahil ganyan din ang nangyari sa kanya noon kay Kaloy. May pinagseselosan siyang babae na dikit ng dikit dito. Sinabi ni Kaloy na magkaibigan lang daw ang mga ito. Pero magkarelasyon na pala. Natigilan si Seb sa sinabi niya. Inalis nito ang shades at seryosong tiningnan si Tala. Selos? Ako? Bakit naman ako magsiselos? Sa jedya mo na lalaking yun. Don't flatter yourself, Tala. I'm just being professional here. Ayoko nang may naglalandian sa asyenda ko. Lalo na kapag office hours. Bakit parang bubuga ka ng apoy dyan? Senyorito si Kaloy, kababata ako siya. Matagal na kaming wala ng lalaking yun. Ilang taon nang nakalipas. Ilang taon na pala, pero bakit binibigyan ka pa niya ng regalo? At kung makakindat naman sa'yo para bang kayo? Sumbat ni Seb sa kanya. Isa pa, hindi ka man lang nagalit sa kanya at tinanggap ang biko na yun. Hindi mo man lang pinalis ang lalaking yun. Siyempre, senyorito, may pinagsamahan naman kami. Hindi naman ako bastos na tao. Hindi porket ex ko siya, itatabi ko na siya na parang isang hayop. May respeto pa rin naman ako sa pamilya niya dahil naging mabait sila sa akin. Katuwiran ni Tala sa lalaki. Respect, right? Does respect include meeting him later at your love tree? Mapait na tanong ni Sev. Bago pa makasagot si Tala, biglang kumulog ng malakas ang kalangitan. Ang langit na kanina'y kulay na asul ay biglang nagdilim. Sa loob ng ilang segundo, bumuhos ang malakas na ulan mula sa kalangitan, kung kaya't nagsitakbuhan ng mga tao sa asyenda upang sumilong. Shit! Mura ni Seb dahil nabasa na ito ng ulan. Senyorito, takbo! Doon po tayo sa kubo! Sigaw ni Talat agad na hinawakan ng kamay ni Seb para hilahin at tumakbo. Isang maliit at lumang kubong nakatayo sa gitna ng taniman. Sa kinamalas-malasan, basang-basa na sila. Pumasok sila sa loob ng kubo. Maliit lang ito kung kaya't kasya lang ang 2 o 3 tao. Rinig nila ang tunog ng napakalakas na ulan na bumabagsak sa malawakang lupain
ng Hacienda del Mundo. Si Tala na basang-basa na kung kaya't dumikit ang manipis nitong white shirt sa balat niya. Napansin ito ni Sev at agad na umiwas ng tingin. Hinubad nito ang jacket na nasa bewang niya at inabot kay Tala. "Cover yourself." Utos ni Sev at medyo pagalit pa. "Salamat." Bulong ni Tala habang sinusot ang jacket ng lalaki. Ang laki nito sa kanya at amoy mamahaling pabango pa. Naupo sila sa magkabilang dulo ng kawayang upuan. Tahimik silang nakatingin sa kalangitan habang naririnig lang sa paligid ang patak ng ulan. "Pupuntahan mo ba siya mamaya?" Basag ni Sev sa katahimikan. Hindi man lang ito tumingin kay Tala at nakatingin lang sa kawalan. "Sino?" "Yung si Kaloy." Huminga ng malalim si Tala. Tumingin sa Senyorito Sev niya at pagkatapos sa kalangitan. "Kailangan ko siyang kausapin, Senyorito, para matapos na sabihin wala na siyang babalikan." "You still have feelings for him?" Sa puntong iyon, lumingon si Sev kay Tala. Kitang-kita nito ang sakit sa mga mata ng dalaga. Pero pilit pa rin itong ngumiti. "Wala na, Senyorito. Matagal na akong nakamove on. Matagal ko na ring tanggap na wala na kami." Mabilis na sagot ni Tala. "Pero kailangan kasi namin ng closure. Umalis siya noon nang walang paalam sa akin. Bigla na lang naglahot, hindi ko alam kung saan pumunta. Ngayong bumalik na siya, gusto kong malaman kung bakit. May sabi-sabing sumama sa iba pero chismis-chismis lang naman yun. Kung totoo man, gusto kong marinig yun mismo sa kanya." "Sinaktan ka niya?" Bitaw na sabi ni Sev. Hindi yun patanong kung di isang statement. "Sobra. Dun sa puno na yun. Dun kasi kami nangarap. Tapos iniwan niya lang ako ng basta-basta. Hanggang sa inabot ng ilang taon at naka-move on na rin ako." "Huwag kang pupunta." Mahinang sabi ni Sev. Napatingin si Tala sa kanyang amo. "Bakit, Senyorito? Bawal ba sa trabaho?" Umiling si Sev at tinitigan lang siya ng lalaki ng seryoso. Hindi niya rin mawari kung anong emosyong lumalabas sa mga mata nito. "Hindi naman. Gusto ko lang. Ayoko makipagkita ka sa kanya." Kumunot ang noo ni Tala. Nagsimulang bumilis din ang tibok ng puso niya habang nakatingin sa amo. "Bakit nga po?" "Dahil..." Napahinto si Sev. Tila ba pinag-iisipan nito kung dudugtungan ba nito ang sasabihin sa kanya. "Dahil masasaktan ka lang sa lalaking yun. Alam kong gulo lang ang dala nun sa'yo. He's clearly trying to win you back." "Ano naman kung gusto niya akong bawiin? Ano naman sa'yo yun, Senyorito Sev?" Lakas na loob na tanong ni Tala sa binata. Ilang segundo ring natahimik si Sev hanggang sa dahan-dahan itong itinaas ang kamay at tinaplos ang pisngi ni Tala. "Because I care, Tala." Bulong ni Sev. Dahan-dahang lumapit ang mukha nito sa kanya. "Damn it. I care too much already. At hindi okay yun. Dahil ilang linggo pa lang naman kitang nakikilala. Isa pa, tinakot mo pa ako ng itak mo nun. Pero kasi hindi ko talaga magets ang sarili ko kung bakit naiinis ako kapag naiisip kong kasama mo siya." Natulala si Tala sa kanyang amo. "Senyorito Sev." "Sev. Just Sev, Tala." Sabi ng lalaki. Sobrang lapit na ng lalaki sa kanya at isang galaw lang ay maghahalikan na sila. Sasagutin na sana ni Tala ang tawag ng damdamin. Handa na sana siyang pumikit at hayaang mangyari ang kung ano man ang dapat mangyari. Pero mapaglaro nga naman talagang tadhana. Isang napakalakas na kulog ang yumanig sa buong hasyenda, kasabay ng isang nakakabulag na kidlat. Napatalon sa gulat si Tala at napayakap kay Sev. Si Sev naman ay napahawak sa balikat niya. "Lord naman,
Panira ng moment? Bulong ni Tala sa isip. Nang humupa ang gulat, narealize nila ang posisyon nila. Yakap-yakap nilang isa't isa ng mahigpit. Dahan-dahan silang naghiwalay. Parehong namumula ang pisngi at napaiwas ng tingin. The thunder was loud. Nauutal na sabi ni Seb. Bumalik sa pagiging konyo nito pero halatang natataranta. Grabe na talagang panahon ngayon. Oo nga, senyorito. Sobrang lakas ng ulan. May bagyo kaya? Sagot ni Tala habang inaayos ang buhok. We should go back once the rain stops. Baka hinahanap na tayo ni Dad sa mansyon. Oo nga, tama. Pero bago tuluyang tumahimik, muling nagsalita ng seryoso si Seb. Tala, about what I said kanina. Totoo yun. Don't let him hurt you again, okay? If he makes you cry, just tell me. Kukunin ko yung malaking tractor sa mansyon at sasagasaan ko yung jejemunding yung tricycle. Tumawa ng mahina si Tala at saka napailing. Sira rin ang ulo mo, senyorito, ano? I'm serious. Subukan lang niya. Pagkatapos ng ulan, sabay silang naglakad pabalik. Mula mang nangyaring halik pero may nagbago sa relasyon nila. Alam ni Tala na hindi na lang siya basta empleyado para kay Sev. Ganun din ang nararamdaman ni Sev kay Tala. Pero sa di kalayuan, nakamasid si Kaloy mula sa likod ng isang puno. Nakakuyom ang mga palad nito habang pinapanood ang dalawa. Sa oras na yon, unti-unting binabalot ng selos ang lalaki. Hindi ka makukuha ng Amerikanong hilaw na yun sa akin, Tala. Dahil akin ka lang. Bulong ni Kaloy sa sarili. 8:00 na ng gabi, tapos ng hapunan ng mga trabahador. Si Talay nakatayo sa harap ng salamin sa kanyang maliit na kwarto. Hawak niyang isang lumang hair clip na bigay ni Kaloy nung first anniversary nila. Simple lang ito, gawa sa shell. Pero noon, parang isang diamante ito sa paningin niya. Tala, ano ba? Pupunta ka ba talaga? Tanong niya sa sarili. Sabi ni Senyorito Seva, wag na raw. Pero kung hindi ako pupunta, iisipin ni Kaloy na apektado pa rin ako sa pagbalik niya. Iisipin mo na, baka meron pa akong feelings sa kanya. Huminga siya ng malalim, isinukbit ang kanyang simpleng sling bag na naglalaman ng pepper spray at maliit na kutsilyo. Mahirap na't baka meron siyang makasalubong na masasamang tao roon. Madilim pa naman ang lalakbayin niya. Lumabas siya ng bahay at tinahak ang daan patungo sa Sector 4. Bilog na bilog pa ang buwan. Kanina'y sobrang lakas ng ulan, pero nung kinagabihan, naging okay na rin ang panahon. Nakita niyang naroon na si Kaloy sa puno ng mangga. Nakasandal ito habang humihit-hit ng sigarilyo. Sa totoo lang, gwapo pa rin naman si Kaloy. Yung tipong bad boy ng baryo na kinababaliwan ng mga high school student. Akala ko hindi ka na darating. Bungad ni Kaloy sabay tapo ng upos ng sigarilyo at pikit matang tinapakan ito. Namiss mo rin ba ang puno natin? Diretsuhin mo na ako, Kaloy. Matigas na sabi ni Tala. Ni hindi man lang siya lumapit sa lalaki. Anong kailangan mo? Bakit ka pa bumalik? Tumawa si Kaloy at humakbang palapit sa kanya. Grabe ka naman. Talan ng buhay ko. Wala man lang banghag dyan. Bumalik ako para sa'yo. Nakaipon na nga ako eh. Sumama ako kay Linda para makapag-ipon ako sa kasal natin. Ngayon na, nakaipon na ako. Pwede na kitang pakasalan. Hindi mo na kailangan magpaalila sa mga Del Mundo na yan. Alila? Kumunot ang noo ni Tala. Trabahador ako rito, Kaloy. Marangal na trabaho to. At tungkol sa kasal? Ilang taon na ba, Kaloy? Ilang taon kang nawala? Ni text o tawag mo lang wala akong natanggap sa'yo nun. Tsaka malalaman ko na lang na sumama ka pa talaga sa lindang yun. Tapos babalik ka
at aayain mo ko magpakasal na para bang ilang araw lang ang lumipas? Nagpayaman ako para sa ating dalawa, Tala. Yung si Linda, ginamit ko lang naman yun para makaipon ako ng malaking halaga. Binibigyan niya ako ng allowance nun kung kaya't nakaipon ako. Sigaw ni Kaloy. Biglang nag-iba ang tono nito at naging agresibo. Akala ko ba maghihintay ka? Hindi ba't may sumpahan tayong dalawa sa punong ito? Ano? Nakalimutan mo na yun dahil may Amerikanong hilaw na umaaligid sa'yo? Dahil ba na-realize mong mayaman siya kaysa sa akin? Huwag na huwag mong idami si Senyorito Sev dito. Wala siyang kinalaman sa atin. At huwag mo isumbat sa akin yung pangakong yan. Dahil sino ba sa atin ang nang-iwan? Sino bang sumama sa iba at nagpakasasa kung saan? Kinalimutan mo ako, Kaloy. Napagod din naman ako. Tao lang din at nasasaktan. Bakit pa ako maghihintay sa'yo? Eh una pa lang ikaw nang nakalimot. Biglang hinawakan ni Kaloy yung braso ni Tala. Mahigpit yun at masakit. Aray naman! Bitawan mo nga ako! Sa akin ka lang, Tala. Alam kong mahal mo pa ako. Kaya ka nga narito sa asyenda dahil hinihintay mo pa rin ako. Nagpapakipot ka lang dahil nandyan yung amo mong hilaw. Akmang hahalikan siya ni Kaloy ng pilit ng may isang flashlight ang tumama sa ulo ni Kaloy. Dahilan parang bitawan siya nito. Get your filthy hands off her! Mula sa dilim, lumabas si Senyorito Sev niya. Hingal na hingal pa ito habang masamang nakatingin sa binatang si Kaloy. Nakapajama at tsinelas ang binata at mukhang kakagising lang. Senyorito Sev? Gulat na sambit ni Tala. Aba, nandito na palang bayanin ng lahat. Ngisi ni Kaloy. Anong gagawin mo rito? Amerikanong hilaw? Isusumbong mo ko sa daddy mo? Hindi pinansin ni Sev ang panginsulto ng lalaki. Lumapit ito kay Tala at inilipat ang dalaga sa likuran nito. I said leave. Mariing utos ni Sev. Alam mo bang trespassing kasi isang private property? At hinaharas mo pang empleyado rito. Isang tao ko lang. Baka mamaya nasa kulungan ka na. Matapang ka lang naman dahil mayaman ka. Hamon ni Kaloy. Lumapit ito kay Sev at dinuro ang dibdib nito. Kung walang pera ng tatay mo, wala ka rin naman. Baka sa suntukan pa lang iiyak ka na. Ano? Suntukan na lang tayo. Gusto mo? Kitang-kita ni Tala ang pag-igting ng panga ni Sev. Tila tinamaan ito sa sinabi ni Kaloy. Pero sa halip na umatras, iwinagayway nito ang kamay na para bang hinahamon ng lalaki. Try me. Bulong ni Sev. Isang mabilis na suntok ang pinakawalan ni Kaloy. Pero sa gulat ni Tala, nakailag agad si Sev. Bagaman hindi sanay sa suntukan ng lalaki pero batak din naman kasi ito sa gym. Malakas at kayang-kayang kalabanin si Kaloy. Muli na namang inambangan ni Kaloy ng isa pang suntok si Sev. Kung kaya't hindi na ito nakailag. Napadaing si Sev sa sobrang sakit. Senyorito! Akmang bubunutin na niya ang pocket knife niya sa kanyang bag pero nakabawi si Sev. Buong lakas nitong tinulak si Kaloy. Hindi ito suntok, kundi isang tulak na puno ng galit. Dahil sa dulas ng damuhan gawa ng pag-ulan kanina, nawala ng balanse si Kaloy at bumagsak sa maputik na lupa. Nang makabawi, dahan-dahang tumayo si Kaloy. Puno na ito ng putok at sobrang dungis na. Tiningnan nito si Tala pagkatapos naman ay kay Sev. Alam ni Kaloy na talo ito ngayong gabi. Kung kaya't sinamaan lang nito ng tingin ng lalaking kaharap. Hindi pa tayo tapos. Banta ni Kaloy bago tumalikod at naglaho sa dilema. Nang makali si Kaloy, doon lang bumigay ang tuhod ni Sev. Napaupo ang binata sa ugat ng puno ng mangga habang hawak-hawak ang tagiliran. Senyorito, okay lang po ba kayo? Agad na lumuhod si Tala sa tabi niya. Saan po ang masakit? Diyos ko, bakit ba kasi sumunod ka? Sabi ko naman sa'yo na kaya ko ng sarili ko eh. Tumangila si Sev sa kanya. Kahit na nasasaktan, nakangiti pa rin ng lalaki. You were going to use your knife, weren't you? Nakita kitang may dinudukot sa bag mo. Malamang, hahatawin ko sana yun ang handle sa ulo.
Naiiyak na sabi ni Tala habang kinakapang siya ni Sev kung baka ay may bali. Bakit ka ba nagpapakahiro? Ang lampa-lampa mo naman. Tumawa si Sev ng mahina pero agad ding napangiwi sa sakit. Ouch! Ang harsh mo naman, Tala. I just saved you, you know? A little thank you would be nice. Si Tala naman ay napailing tsaka seryosong tumingin sa lalaki. Sira ulo ka talaga, senyorito. Paano kung napahama kayo? Sisisihin ko talagang sarili ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Tara na nga. Dadalhin na lang kita sa main house. Gamutin natin yung sinuntok sa'yo ni Kaloy. Baka mami magkapasa ka pa. Ako pang pagalitan ng daddy mo. Agad na inalalay ni Tala si Sev tumayo. Ipinatong naman ng binata ang braso nito sa balikat ni Tala. Sa bawat hakbang nila pabalik, ramdam ni Tala ang init ng katawan ng senyorito Sev niya. Medyo naiilang siya, pero tiniis niya lang yon. Maya-maya pa ay nagsalita ang binata sa gitna ng kanilang katahimikan. Tala, Ano po yun, senyorito? maling-mali siya. Maling-mali nasaktan ka niya. Ha? Ano po? Mabuti na yung nakamove on ka at hindi ka na naghintay pa. Mali yung plinano niyang gamitin ng isang babae para lang sa pera. Maling-mali rin nasaktan ka niya at ipagpalit ka pa sa iba. You don't deserve it. Naramdaman ni Talang pag-init ng kanyang pisngi. Wala siyang sinabi. Hindi niya naman kasi alam ang sasabihin sa lalaki. Ang ginawa niya lang ay masinigpitan niya ang hawak sa bewang ni Sev para hindi ito matumba. Malawak ang balkonahe ng mansyon ng Del Mundo. Presko at sa harap nito ay ang magandang view ng hacienda. Dito dinala ni Tala si Sev matapos ang inkwentro. Pinaupo niya ito sa isang bangko na gawa sa ratana at mabilis na kinuha ang first aid kit. Pinagdalupan pa nga niya ito ng matamis na mangga upang gumaan naman ang pakiramdam ng binata. Tahimik na ang paligid. Tanging kuliglig na nga lang ang naririnig nila. Tulog na ang donut ang mga trabahador ng hacienda. Tanging silang dalawa lang ang gising sa mansyong yon. Iangat mo ang damit mo, senyorito. Utos ni Tala habang binubuksan ng isang ice pack na nakuha niya sa ref. Hoy, inosente pa ako. Huwag ka naman ganyan sa akin, Tala. Biro ni Sev pero sinunod naman agad nito ang sinabi niya. Itinaas nito ang pajama top kung kaya't bumungad na naman sa harapan niya ang magandang katawan ng lalaki. Hindi mapigilan ni Tala na mapalunok ng mariin. Maputi at makinis ang balat ni Sev pero sobrang firm nito. Kitang-kita niya ang pandesal nito na alam niyang magpapalaway sa mga kababaihan doon. Subalit na pangiwi siya nang makitang may malaking pasana na namumuo sa tagiliran nito. Namumula na. Masakit ba, senyorito? Tanong ni Tala habang dahan-dahang dinadampi ang ice pack sa tagiliran nito. Stings a little. Napapitlag si Sev ng aksidente niyang diniinan ang pasa nito. Sorry po. Bulong ni Tala. Ang lapit ng mukha niya sa tiyan ng binata habang ginagamot niya ang lalaki. Nakatitig lamang ito sa kanya. Bakit ka nga ba nanatili rito, Tala? Biglang tanong nito sa kanya. Tumigil si Tala sa pagdadampi ng ice pack sa tiyan nito at tumingala. Anong klaseng tanong yan? Dito ako lumaki. Isa pa, narito ang buhay ko, senyorito. Talaga ba? Sumandal si Sev sa upuan habang nakatingin sa malayo. Or are you staying because you're afraid to leave? Sabi nga ni Kaloy kanina, bakit narito ka pa? Baka hinihintay mo pa siya. Umiling na lamang si Tala. Kumuha siya ng isang hiwa ng mangga at inabot kay Sev. Alam mo, kung ano man yung iniisip mo, hindi yan ang katotohanan. Narito ako hindi dahil kay Kaloy. Napamahal na sa akin ang hasyendang ito, kaya gusto ko manatili rito. Matapos sabihin yun, ay tinanggap ni Sev ang manggang hawak niya.
Hindi ako natatakot umalis, Sev. First time nitong tinawag sa pangalan mismo at napansin naman agad yun ang binata. Mahal ko ang lupang to. Nakikita mo lang kasi to bilang isang asset o negosyo. Pero para sa amin, bawat puno dyan ay may kwento. Yung puno kung saan ka umakyat nun, tanim yun ng lolo ko. Yung sector 4 na binungkal natin, doon ako natutong maglakad, pati ng mga pinsan ko. Kaya ako nandito kasi gusto kong payabungin ang lupaing ito. Hindi para sa Don, kundi para sa pamilya ko. Para sa susunod naming henerasyon. Ikaw, bakit ka bumalik? Sabi mo ng mga bata pa tayo, ayaw na ayaw mo rito. Natahimik si Sev ng matagal. Naalala pa nga ng lalaki kung paano nito sabihin sa mga kalaro noon na ayaw nitong lumaki sa hacienda. Mas gusto nito yung nasa ibang bansa o city. Ngumiti lang ng mapakla si Sev. Kinain ng mangga ng dahan-dahan na para bang ninanamnam nito ang lasa. Pagkatapos, huminga ito ng malalim. Tila ba nagdadalawang isip kung mag-o-open ba ito kay Tala. Sobrang lamig sa London. Hindi lang ang panahon, kundi ang mga tao, pati na ang buhay ko ron. Panimula ng lalaki. Akala ko ba masaya doon? Maraming magagandang girls, pati na naglalakihang buildings. Masasarap na pagkain at nag-iingayang mga bar. Nakikita mo siguro yun sa TV, pero in reality, hindi masaya. Sa school namin noon, pinag-uusapan lang naman ako dahil isa sa major investor ang dad ko. Nung nagkaroon din ako ng trabaho, binigyan nga ako ng sariling office pero wala pa rin namang kwenta. Hindi ako binibigyan ng trabaho sa kadahilanang ako ang nag-iisang anak ng Del Mundo. Para lang akong isang dekorasyon doon, Tala. Isang puppet. May kwenta lang dahil anak ako ng isang mayaman at sikat na business tycoon. I came back because I wanted to see if I could be someone else. Yung totoong ako, hindi yung anak lang ng isang don. I acted like a brat and jerk because that's the only defense mechanism I know. Kapag wala akong pakialam sa paligid ko, then hindi ako matatakot na mabigo. Kaso hindi pala okay yun. Narealize ko ng lungkot pala ng buhay ko sa abroad. Napatitig si Tala kay Seva. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakitang mayabang na heredero. Nakita niyang isang binatan na naghahanap ng puwang sa mundo. Yung binatang gusto lang mapatunayan na may halaga ito, higit pa sa apelyido nito. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam si Tala ng paninikip ng dibdib. Unti-unting humapdi ang mga mata niya at na-realize niyang naiiyak na pala siya. Hey, why are you crying? Natatarantang tanong ni Sev sa kanya. Did I say something wrong? Is my Tagalog that bad? Sorry na. Natawa si Tala habang pinapahid ang luha. Hindi ko naman alam na ang drama mo pala, Senyorito Sev. Isang totoong ngiti ang sumilay kay Sev. Umubot pa nga ito hanggang mga mata. Kinagat nito ang mangga mula sa kamay ni Tala. Kaya naman, dumampi ang labi ng lalaki sa kanyang mga daliri. Sa puntong yun, tumigil ang mundo niya. Hindi man lang inalis ni Sev ang tingin sa kanya. Dahan-dahan itong hinawakan ng pulso niya para pigilan siyang bawiin ang kanyang kamay. Matamis. Bulong ni Sev sa dalaga. Sa isip ni Tala, ang tinutukoy ba nito ay ang mangga o ang daliri niya? Hindi siya sigurado roon kung kaya't agad siyang nagtanong. Ang mangga? Parang isang tambol ang puso niya dahil sa lakas ng kabog nito. Yes. Wait. You have something here. Inilapit ni Sev ang mukha nito sa kanya gamit ang hinlalaki. Dahan-dahan itong pinahid ang stain ng mangga sa gilid ng labi ni Tala. Napapikit na lamang ang babae ng mariin. Maya-maya pa'y naramdaman ni Tala ang hininga ng lalaki
sa pisngi niya. Tala, Hmm? you're driving me crazy. Alam mo ba yun? Simula nung habulin mo ko ng itak, hindi na nanahimik ang mundo ko. Madaldal ka. Minsan may pagkaparangka at matapang. And I think I'm addicted to it. Sev. Dahan-dahang inilapit ni Sev ang mukha nito sa kanya. Hanggang sa 1 pulgada na lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Subalit sa pangalawang pagkakataon, naudlot na naman ang moment nila. Biglang tumunog ang tiyan ng amo niya. Napahinto sila pareho. Nanaigang katahimikan sa mga oras na yon. Hanggang sasabay silang tumawa ng malakas. Fuck it. Panira talaga tong tiyan ko. Gutom ka na pala, senyorito. Hindi ka naman nagsabi. Tawa ni Tala pero sa loob-loob niya, nakahinga siya ng maluwag at medyo nangihinayang. Kasi naman yung ex mo, hinamon ako sa suntukan. Nagutom tuloy ako. Sige na, ipaghahain kita ng pagkain. May natira pang adobo sa kusina. Gusto mo? I'd love that. With extra garlic rice? Ngiting sagot ni Sev sa kanya. Extra garlic rice coming up. Habang lalakad si Tala papasok sa kusina, naiwan naman si Sev sa balkonahe. Napahawak ito sa dibdib tsaka napapailing ng umiti. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Tiningnan niya ang kalawakan tsaka napabulong. I get it. I'm in trouble. Definitely big trouble. Ilang linggo nang lumipas mula ng gabing yun sa balkonahe. Napuno ng saya nga Shanda del Mundo. Ang dating maniti ng ulo na si Senyorito Sev nila ay unti-unti nang naging bahagi ng pamilya ng mga magsasaka. Makikita na itong nakikipag-asaran, tawanan at boodle fight sa mga trabahante. Senyorito, yung sombrero mo baliktad na naman! Sigaw ni Tala mula sa itaas ng truck habang inaabot ang mga basket ng mangga. Fashion ko ito, Tala. Sagot ni Sev mula sa baba't sinasalo ang basket na binibigay niya. Pero kitang-kitang ngiti sa mga labi nito habang inaayos ang sombrero para maging tama. Tinukso naman sila ni Mang Tonyo. Nako, mukhang hindi lang manggang mahihinog ngayong season ah. Mukhang may 2 puso na ring mahihinog. Nagtawanan ng mga trabahador. Si Talay unti-unting namula ang pisngi pero hindi na siya nagsalita pa. Paano niya itatanggi kung gabi-gabi, bago matulog, ang mukha ni Sev ang huli niyang naiisip? Ang paraan ng pag-train nito, ang bawat ngiti nito sa kanya, at ang gabing muntik na silang, wait, erase. Magtrabaho ka muna, Tala. Mamayang gabi ka na mag-daydream. Saway ni Tala sa sarili. Pagkatapos ng pananghalian nila, tirik na tirik pa rin ang araw. Abala ang lahat sa pag-iimpake ng mga hinarvest nilang mangga sa loob ng lumang bodega. Ito ang pinakalumang istruktura sa hacienda, gawa sa kahoy at yero na kinakalawang na. Biglang tumunog ang cellphone ni Sev. Tiningnan niya ang screen at biglang sumeryosong mukha ng binata. Tala, I have to take this. It's the investor from London. Huwag niyo na muna akong istorbohin. Utos niya at mabilis na naglakad palayo. Patungo sa likod ng bodega kung saan walang tao at tahimik. Napakunot ang noon ni Tala. Investors? Bakit parang namumutla si Sev? Sinubukan ni Tala na huwag pansinin ang reaksyon ng binata at nagpatuloy na lang sa pagbibilang ng mga kaing. Tala! Tawag ni Elena sa kanya. May dala itong isang pitsyal ng kalamansi juice. Dalhan mo naman si Senyorito Sev nito. Kanina pa yung nakababad sa init. Baka ma-dehydrate ang future boyfriend mo. Ikaw rin. Isa pa. Request niya raw eh. Sabi ng Don. Mas magandang ikaw nang magbigay sa kanya. Elena, tumigil ka nga. Saway ni Tala pero kinuha pa rin ang pitsyal sa kaibigan. Sige na, dadalhin ko na. Pero dahil yun ang inutos ng Don, okay? Wala nang iba.
Naglakad si Tala patungo sa likod ng bodega. Ang bodega ay may maliit na opisina sa dulo na matagal nang hindi ginagamit. Puno ng alikabok at mga lumang papeles ng asyenda. Doon pumasok si Sev. Habang papalapit si Tala, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Naririnig niya ang boses ni Sev sa loob. Huminto si Tala. Hindi niya galing makinig sa usapan ng may usapan pero may narinig siyang salita na nagpatigil sa mundo niya. I will demolish everything. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Muli siyang lumapit para mas lalong marinig ang usapan. Yes, Mr. Henderson. Boses yun ni Sev. I've seen the place, and it's perfect. The view is magnificent. Just imagine the guest waking up to the scenery. Totally a paradise. You have to see it yourself. Napahawak si Tala sa dibdib niya. The current structures? Don't worry about them. Patuloy ni Sev. The old warehouse is an eyesore. We'll tear it down. We need space for the new facility. Dad will allow it, anyway. Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Ang baso at pitsil na hawak-hawak niya ay muntik ng mahulog dahil sa sobrang kaba at gulat. Ang bodega? Gigibain? At bakit? Pumasok sa isip niya ang chismis ni Kaloy nung nakaraang linggo. Baka raw umuwi si Sev galing London dahil meron itong balak na magpatayo ng isang casino at high-end hotel sa asyenda. Hindi naman niya yon pinaniwalaan dahil alam niyang hindi magagawa yon ng senyorito Sev nila. Nakinig pa siya ng ilang minuto. Baka kasi nagkamali lang siya. Baka mali lang ang dinig niya. And the locals? Tanong ng kausap ni Sev sa kabilang linya. They won't be a problem. Malamig na sagot ni Sev. I've handled them already. I gained their trust, and they think I'm here to help with the harvest. They have no idea about the demolition plan. Once the papers are signed, we can start clearing the land next month. Unti-unting sumikip ang dibdib ni Tala. Para bang may libo-libong kutsilyong tumutusok sa puso niya. Ang mga salitang binitaw ni Sev ay parang patalim na sumaksak sa kanyang puso ng paulit-ulit. Ang mga tawanan nila, ang pagpapakita nito ng interes sa pagsasaka. Ang moment nila sa balkonahe. Lahat pala yun, palabas lang. Isa lang itong malaking strategy ng binata. Kinuha nito ang loob nila. Pinaniwala siya at ang mga trabahador para walang mag-akalas kapag dumating ang araw ng pag-demolish. Money isn't an issue. Dagdag pa ni Sev. This project will bring in millions. Just send the contract and I'll take care of the rest. Hindi na kinaya ni Tala ang mga narinig mula sa lalaki. Ang sikip-sikip ng dibdib niya na parang hindi siya makahinga. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumagsak ng walang paalam. Sobrang sakit malaman ang katotohanan. Dahan-dahan siyang umatras. Ayaw niyang marinig ni Sev na nandoon siya. Ayaw niyang makita siya nitong umiiyak. Ibinaba niya ang pitsil sa isang lumang mesa sa labas ng pinto. Pagkatapos nun, ay tumakbo siya ng napakabilis, palayo sa bodega. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta gusto niyang lumayo kay Sev. Sa pangalawang pagkakataon, naloko na naman siya at ang tanga-tanga niya. Sa kanyang pagtakbo, nakasalubong niya si Mang Tonyo na may bitbit na sako ng pataba. Oh, Tala! Bakit ka tumatakbo? Para kang nakakita ng multo. Bakit ang putla ng... Uy, umiiyak ka ba? Nag-aalalang tanong ng matanda sa kanya. Wala po, Mang Tonyo. Pagsisanungaling ni Tala. Napuwing lang po ako. Sige po, may kukunin lang ako sa bahay. Tumakbo ulit siya bago pa makapagtanong ang matanda. Napadpad siya sa puno kung saan sila unang nagkita ni Sev. Napaupo siya sa ugat ng puno at doon na humagulhol. Ang tanga mo, Tala!
Sumbat niya sa sarili habang pinagkukuha ang mga damo sa lupa. Ang tanga-tanga mo! Nagpadala ka sa isang Amerikanong hilaw. Sabi ng habay tama si Kaloy. Mayaman siya at mahirap ka lang. Hindi kayo pareho ng mundo. Sobrang sakit. Mas masakit pa ito kaysa nung iniwan siya ni Kaloy. Kasi kay Kaloy, bata pa siya noon. Pero kay Sev, ibinigay niya ang tiwala niya at puso niya kahit natakot na siyang magmahala. Gagamitin pala nito ang lupa para sa isang kasino. Gigibain nila ang bodega at alam niyang mapapalaya sila roon. Tumayo si Tala. Pinahid niya ang luha sa kanyang muka. Agad siyang pumunta sa main house. Kailangan niyang mag-impake. Hindi niya kayang makita si Sev at magpanggap na okay lang ang lahat. Kung mananatili siya sa hacienda, baka mataga niya na ito ng itak niya dahil sa sobrang ines. Pagpasok niya sa kusina, nandoon si Sev. Malaki ang ngiti nito nang makita siya. Tala, may good news ako sa'yo. Napahinto si Sev nang makita ang mukha ni Tala. Seryoso ito at mugto na rin ang mga mata. Tala, may problema ba? Sinaktan ka na naman ba ni Kaloy? Seryoso nitong tanong sa kanya. Tinitigan ni Tala ang binata. Gusto niyang sigawan ito at pagsasampalin pero wala siyang lakas para gawin yon. Bagkos, isang malamig na sagot ang binitawan niya. Pagod lang ako, senyorito. Masama ang pakiramdam ko. Lumapit si Sev sa kanya at mga hawak pa sana nito sa kanyang noo nang mabilis siyang umatras at tinabig pa niya ang kamay ng lalaki. Tala! Sambit ni Sev at tila ba gulat na gulat. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hahawakan. Mariing sabi ng dalaga. Anong ginawa ko? Bakit ka ganyan? Wala, senyorito. Wala kang ginawa. Sarkastikong sagot niya sa lalaki habang pinipigilan na maluha. Alam ko namang ginawa mo lang naman ang trabaho mo. Sige na po, magpapahinga na ako. Masama talagang pakiramdam ko. Sana wag niyo na muna akong istorbohin. Tinalikuran niya si Sev bago pa tumulo ang luha niya. Tala! Wait! Aalis na ako, senyorito. Magpapahinga ako at wag mo na akong susundan. Umakyat si Tala sa kwarto ng mga staff doon. Kinuha niya ang kanyang bag at naghagis ng ilang damit. Habang naglalakad siya palabas ng gate ng hacienda, narinig niya ang tawanan ng mga trabahador sa di kalayuan. Hindi alam ng mga ito na bilang ng mga araw ng kaligayahan nila. Samantala, sa loob ng opisina, naiwang tulala si Sev. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagkagano ng dalaga. Kanina lang, ang saya-saya nito. Totoo bang masama ang pakiramdam ng dalaga? Tiningnan na lamang niyang isang malaking blueprint na nasa mesa. Yan ang sanang magandang balitang sasabihin niya sa dalaga na inaprubahan din naman ng kanyang ama. Nakapaskil sa taas ng papel ang isang title. Del Mundo Dried Mango Export Factory. Napahilot na lamang si Sev sa ulo at napabulong sa sarili. Bakit? Bakit parang galit siya sa akin? Kinabukasan, lumapit siya sa mga nagkukumpulang trabahante. Hinanap ng mata niya ang pamilyar na figura ng isang babae. Pero wala naman ang hinahanap niya. Wala si Tala. Nilapitan niyang mga ito kung kaya't agad na tumahimik ang mga trabahador nang makita siya. Dati, babatiin siya nito ng may malaking ngiti. Ngunit ngayon, nakayuko lang ang lahat sa kanya. Mang Tonyo. Lumapit ang matanda tinanggal ang sombrero. Ano po yun, Senyorito Sev? Nakita mo ba si Tala? Nagkatinginan si Mang Tonyo at Elena. Wala po, Senyorito. Sagot ni Elena, na halatang mugto rin ng mata. Simula nang umalis siya kahapon, dala ang bag niya.
Hindi na siya nagpapanamdam. Ang sabi lang niya sa text, mas mabuti na raw na mauna na siyang umalis bago pa siya paalisin. Kumunot ang noo ni Sev. Paalisin? Bakit naman siya paalisin? Bala ko pa nga siyang gawing partner sa bagong project ng asyenda eh. Nanlaki ang mata ng mga trabahador. Partner po? Tanong ni Mang Tonyo. Hindi po ba kami paaalisin? Of course not. Why does everyone think I'm firing people? Wika ni Sev, sabay hilamos ng muka. I am building a factory. Kailangan nga natin ng maraming tao. Hindi tayo magtatanggal. Senyorito, kasi po ang chismis sa bahay at ang sabi ni Kaloy. Kaloy? That guy again? Napahawak si Sev sa sentido niya. Anong sinabi niya? Sabi niya po sa amin gagawin niyo raw pong kasino to tilang asyenda. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Elena. Nagigibain niyo na raw ho ang bodega at mga bahay namin para tayuan ng hotel. Narinig daw po ni Tala na kausap niyong investor tungkol sa demolition. Natigilan si Sava. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Bumalik sa isip niya ang tawag kahapon. Nasa lumang opisina siya at bukas ang pinto. Kaya pala may juice sa labas dahil pumasok pala si Tala para ihatid yun sa kanya. Shit! Bulong ni Sava. Napaupo siya sa damuhan. Hindi alintana kung madumihan ang suot niyang slacks. Mali siya ng pagkakarinig. Naiisip niyang mukha ni Tala kahapon. Ang lamig ng tingin nito, ang naluluha nitong mga mata at galit na ekspresyon sa kanya. Akala ni Tala, ang lahat ng pinakita niyang kabutihan ay kadramahan lang para makuha ang loob nila bago sila palayasin. Akala nito, niloloko niya ito. Biglang tumayo si Sev at seryosong tumingin kay Elena. Elena, saan siya pumunta? Sasabihin ko na po sa iyo, senyorito, ang totoo. Nabanggit po ni Keloy na pupunta raw si Tala sa Manila. Aalis daw si Tala ngayong tanghali sa terminal ng bus sa bayan at susundan niya raw ito. Napatingin si Sev sa kanyang relo. May oras pa. Mang Tonyo, pakikuha nga po ng susi ng SUV. Susundan ko si Tala. Sambit ni Sev habang tumatakbo pabalik sa mansyon. Senyorito, flat po ang gulong ng SUV. Nabutasan kahapon nung dumaan sa mabato. Motorbike, meron? Wala po, senyorito. Ginamit sa kabilang bahay ng motor ninyo. Napatigil si Sev. Ang malas naman. Mayaman nga siya pero wala siyang sasakyan para habulin ang babaeng mahal niya. Tumingin siya sa paligid. Wala siyang makita kundi mga puno at damo. Hanggang sa mahagip ng paningin niyang isang kalabaw. Si Goryo, ang paboritong kalabaw ni Mang Tonyo na nakatali sa puno ng mangga. Napalunok ng mariin si Seb tsaka napailing. Hindi naman ako marunong sumakay sa ganyan. Senyorito, mabilis naman pong tumakbo si Goryo. Nasa kondisyon naman po yan at may shortcut sa bukid papuntang highway. Aabot kayo bago makasakay si Tala. Napapikit si Sev. Inisip niya na lang si Tala. Fine. Sabi ni Sev. Tinatanggal ang kanyang mamahaling relo at inaabot kay Elena. Pakihawakan ito. If I fall, tell my father I died for love or stupidity, whichever comes first. Si Elena na naiintindihan ang sinabi ng senyorito Sev nila ay napapailing na lamang at tumawa. Sumampa si Seb sa likod ng kalabaw. Medyo mabaho ito pero tiniis niya na lang. Haya! Goryo! Run! Utos ni Sev. Pero hindi man lang gumalaw si Goryo. Senyorito, hindi po yan kabayo. Tawa ni Mang Tonyo sabay palo sa puwet ng kalabaw. Hataw, Goryo! At sa isang iglap, tumakbo ang kalabaw. Napakapit si Seb sa lubid. Ang lalaking takot sa putek, ngayon ay nakasakay sa kalabaw.
humaharurot sa gitna ng palayan para habulin ang kaniyang pag-ibig. Mainit ang sikat ng araw sa highway. Si Talay nakatayo sa gilid ng kalsada habang bitbit ang kaniyang malaking bag. Parating na ang bus! Sigaw ng barker. Nakita ni Tala ang isang provincial bus na papalapit sa kanila. Heto na. Heto na ang pagtatapos ng kabanata niya sa Hacienda del Mundo. Sasakay na sana siya nang biglang may narinig silang kakaibang ingay. Narinig niya ang pag-ungol ng pamilyar na hayop kung kaya't napalingon siya. Get out of the way! Tabi! I said tabi! Sigaw ni Sev kung kaya't lahat ng tao sa terminal ay napatingin sa direksyon ng binata. Mula sa talahiban, biglang lumabas ang isang dambuhalang kalabaw at nakasakay sa likod nito ay ang isang lalaking gusgusin. Gulo-gulo ang buhok at may maruming polo. Senyorito Sev? Gulat na sigaw ni Tala. Huminto ang kalabaw sa gitna mismo ng kalsada na para bang hinaharangan na umandar ang bus. Bumaba si Sev mula sa kalabaw. Muntik pa nga itong madapa dahil sa panginginig ng tuhod nito dahil sa kaba kanina. Nang magtama ang paningin nila, parang tumigil ang mundo ni Tala. Naglakad pa palapit sa kanya si Sev, kung kaya't ang mga tao naman ay kusang tumabi at binigyan ng espasyo ang binata. Subalit bigla itong hinarang ni Kaloy na naroon din pala. Anong ginagawa mo rito? Aalis na kami. Banta ni Kaloy sa binata. Hindi man lang ito pinansin ni Sev. Sa halip, nilagpasan ng binata si Kaloy na para bang isang hangin. Tumayo si Sev sa harap ni Tala. Pawisan ng lalaki. Gulo-gulo ang buhok at amoy araw pa. Pero sa paningin ni Tala, si Senyorito Sev niya pa rin ang pinakagwapong nilalang na nakita niya sa tanang buhay niya. You left. Panimula ni Sev. Kasi pinaalis mo na kami. Malamig na sagot ni Tala. Aalis na ako bago mo pa gibain ang bahay namin para sa kasino mo. Kasino? Yan ang nasa isip mo? Sa tingin mo ba sasakay ako kay Goryo papunta rito para lang sabihin sa'yo na magpapatayo ako ng kusino at paalisin ko na kayo? Ganyan ba ang tingin mo sa akin, Tala? Umiwas ng tingin si Tala. Hindi niya alam kung bakit nakokonsensya siya sa mga oras na yon. Pero pilit niyang tinatatagan ng loob. Ayaw na niyang magpaloko pa sa pangalawang pagkakataon. Basahin mo. Kinuha ni Tala ang isang papel na inabot sa kanya ng lalaki. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ito. Ang laki ng nakasulat sa gitnang papel. Del Mundo Dried Mango Export Factory. Napatingin si Tala kay Sev. Factory ang gagawin mo? Hindi kasino? Why would I build a casino? I-hate na hate ko nga yung pagsusugal. Paliwanag ni Sev. Maingat nitong hinawakan ang kamay niya at namumungay ang matang tumingin sa kanya. Sabi ko sa investors namin na mag-focus ako sa expansion ng hacienda. Gusto kong mag-export ng mga mangga sa abroad. Dried mangoes to be exact. Pero narinig kita. Sabi mo, i-demolish mo yung bodega. Nauutal na sabi ni Tala sa binata. Hindi na kasi safe ang lumang bodega para sa mga trabador. May mga anay na nga ako nakikita sa loob kung kaya't plano kong magtayo ng bago yung matibay na. Para sa'yo, sa mga trabador, at sa lahat. Lumapit pa ng husto si Sev. Marahang hinawakan ito ang piskin ni Tala gamit ang dalawang kamay. Tala, alam mo ba kung gaano ako natakot nung sabihin ni Elena na aalis ka? Kaya naman wala akong choice na sumakay kay Goryo para sunduin ka. Hindi ako pumunta rito para paalisin ka sa hacienda. Kung sa katunayan, bibigyan pa nga kita ng bagong katungkulan. If you'll let me. Katungkulan? Kunot noong tanong ni Tala sa lalaki. I need a partner. Bulong ni Sev habang nakatitig sa mga mata ni Tala. Hindi lang sa negosyo, kundi na sa lahat.
A partner for a lifetime. Isang kasama sa bawat unos at problemang kakaharapin ko. Sa hirap at ginhawa kumbaga. Anong ibig mo sabihin, senyorito? I like you, Tala. No, mahal na yata kita. Narealize ko yun kanina. Ayoko palang mawala ka sa buhay ko. Natatakot ako kaya heto ako ngayon. Nagmamakaawa sa'yo na bumalik ka na sa asyenda natin. Gulat man pero napangiti na lamang si Tala. Akala niya, niloko siya ni Seb subalit mali lang pala siya ng pagkakaintindi. At iyon ang pagkakamali niya. Pasensya na kung hindi ako agad nagtanong sa'yo at basta na lang umalis. Natakot kasi ako pero gusto ko lang din sabihin sa'yo na gusto rin kita, Senyorito Seb. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Seb. Sa gitna ng terminal, sa harap ng bus, sa harap ni Kaloy, nagulat at sa tabi ng kalabaw, nangumunguya pa rin ng damo. Hinalikan ni Seb ng masuyo si Tala. Rinig nilang palakpakan ng mga tao. May sumisigaw pa nga ng sana all. Kung kaya't natawa silang dalawa. Kumalas naman agad si Seb at tiningnan ng masama si Kaloy. Umalis ka na rito, Kaloy. Kung ako sa'yo, balikan mo yung babaeng niloko mo rin. Si Tala, off limits na. Cause she's mine. Mine alone. Walang nagawa si Kaloy kundi sumakay sa bus. Nang marinig kay Tala na mahal pa nito si Seb, ay tuluyan na itong sumuko. Habang naglalakad ang kalabaw pabalik sa asyenda, yakap-yakap ni Tala si Seb mula sa likod. Kahit na mainit, hindi yun alintanan ng dalawa dahil isa lang ang nararamdaman ng puso nila, ang kasiyahan. Dumating na ang araw na hinihintay ng lahat. Ang grand opening ng Del Mundo Dried Mango Factory. Ang dating luma at inaaning na bodega ay napalitan ng isang moderno, malinis at matibay na kagamitan. Sa harap, nakapaskil ang malaking logo, isang gininto ang mangga at sa gitna nito ay may nakaukit na hugis tala. Tala! Ayos na po ba yung sound system? Sigaw ni Elena na ngayon ay isa ng assistant niya. Oo, okay na. Pakisabi kay Mang Tonyo. Huwag siyang masyadong malikot. Baka matabig niya yung ribbon. Nasa backstage ngayon si Tala. Inaayos niya ang kanyang sarili. Hindi siya sanay mag-dress pero kasi may event ngayon ang asyenda. Kung kaya't dapat lang na decente ang suot niya. Naka-light makeup siya, sapat nang lumitaw ang ganda ng kanyang morenang balat. Wow, you look gorgeous, my love. Boses ng isang lalaki mula sa likuran. Napalingon si Tala, nakaputing polong lalaki at pants. Nakaayos ang buhok nito na mas lalong nagpalitaw sa gwapong mukha ng binata. Nginisian siya ng lalaki kung kaya't umirap siya rito. Sev naman! Nahihiyang sabi ni Tala. Okay lang ba? Parang nasikip ng dress ko. Hindi yata ako makahinga. Lumapit si Sev at hinawakan ang kamay niya. You look gorgeous, love. Sobrang ganda mo at sexy pa. Bolero? Hampas ni Tala sa braso nito. Kinakabahan ako, love. Nandiyan ang daddy mo pati na si Mayor. Ang mga investors mo galing London. Paano kung magkamali ako? Hinawakan ni Sev ang magkabilang pisngi ni Tala at tinitigan ito sa mata. Listen to me. You know the asyenda better than anyone. Kung wala ka, hindi naman magiging ganito kaganda ang asyenda del mundo. Just be yourself. Yung palaban na Tala na mahal ko. Nagsimula ang programa hanggang sa dumating ang moment ni Sev upang magsalita sa harapan. Good morning. Siguro naman lahat kayo kilala ko sa pagiging konyo at maarte. Dumating ako rito na may suot na designer clothes and shoes. Akala ko hanggang ganun lang ako. Pero nag-iba ang lahat simula nang makilala ko kayo.
lalo ng isang tao. Tumingin siya sa mga magsasaka na nasa likod. Kay Mang Tonyo, kay Elena, at sa huli, sa kasintahan niyang si Tala. Dito sa asyenda, marami akong natutunan. Isa na roon ang pakikisama. Iyang kalupaang nakikita nyo, hindi yan sa amin, kundi lahat ng yan ay sa mga trabahador namin. Dad and I were just an instrument. Sila pa rin ang boss dito. At kung hindi naman dahil sa kanila, wala ang factory at asyendang ito. Matapos ang napakahabang speech ni Sev, ay bumaba na ito para salubungin si Tala at niyakap ng mahigpit ang babae. Thank you for everything, love. Bulong nito sabay halik sa noo ng dalaga. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Thank you sa lahat-lahat. Lumipas ang 3 buwan. Naging successful ang project nila. Ang mga produkto ine-export na sa London, Dubai, at pati sa mga high-end supermarkets sa Manila. Lahat ng yun, palaging sold out. Pero si Sev ay may ibang project naman na pinagkakabalahan. Gabi na ngunit nasa bodega pang lahat maliban na lamang kay Tala. Kasama niya si Mang Tonyo, Elena, Tikboy, at ang 3 pang katiwala. Para silang mga revolusyonaryo na nagpaplano para sa isang matinding digmaan. Nakalatag sa mesang isang sketch na ginawa ni Sev. Okay team, listen. This is the most critical mission of our lives. Operation Sungkitin ng Tala. Si Elena naman ay napangiwi sa sinabi ng binata. Ang corny naman ang title ng operation mo, senyorito. Bakit naman natin susungkitin si Ma'am Tala? Mangga ba siya, senyorito? Tanong naman ni Tikboy habang napapakamot sa ulo. Si Mang Tonyo, na nagets ang sinabi ng amoy, binatukan si Tikboy. Tanga! Magpupropose niya yata si senyorito kay Ma'am Tala. Shh! Saway ni Sev sa mga kasamahan niya. Baka marinig tayo ni Tala. Mapurnada pa itong proposal ko. Natahimik naman ang lahat at nagsimula ng magplano si Sev. Mang Tonyo, ikaw maglilinis ng damo sa paligid ng puno namin ni Tala. Si Tikboy naman ay sa drone. Tsaka Elena, ikaw ang bahala kay Tala. Huwag mo siyang papupuntahin sa puno namin, okay? Tsaka yung ring. Inilabas ni Sev ang isang maliit na velvet box mula sa bulsa at binuksan ito. Napasinghap si Elena nang sandaling makita yon. Wow! Senyorito, ang ganda! Ang singsing ay hindi basta brilyante. Custom made ito. Ang ginto ay hinubog na parang maliliit na sangat dahon ng mangga na pumupulupot sa isang yellow diamond. Galing to sa kwintas ng mama ko. Binigay ni Dad nung isang araw sa akin. Sabi pa nga niya kung nabubuhay lang daw ito, ay magugusto nito si Tala for sure. Nako, senyorito, siguradong iiyak si Ma'am Tala dyan. Baka pati ang alagang kalabaw kong siguro kikiligin. Biro pa ni Mang Tonyo kung kaya't nagtawanan ng lahat. Kinabukasan, naging busy si Seb sa opisina kunwari. Pero ang totoo, hindi siya mapakali. Panay ang check niya sa salamin. Inaayos ang buhok at nagpa-practice kung paano siya luluhod sa harap ni Tala. Will you marry me? Hindi. Masyadong plain. Tala, be my wife. Pangit. Too demanding. Tala, ikaw ang aking liwanag sa... No, masyadong corny. Napabuntong hininga na lamang si Sev, tsaka napakamot sa leeg. Bahala na nga. Dumating ang 6:00 ng gabi't palubog na ang araw. Nasa opisina si Tala. Nagtatype ng report nang biglang pumasok si Mang Tonyo. Hingal na hingal ito habang nag-aalalang tiningnan ng dalaga. Ma'am Tala! Naku po! Napatayo si Tala sa gulat. Bakit po, Mang Tonyo? Anong nangyari? Yung puno sa Sector 4. Yung paborito nyo ni Senyorito Seb.
Anong nangyari? Natumba po. Hindi po namin alam kung napano yun. Tingnan nyo na, dali! Hindi na nag-isip si Tala. Dali-dali siyang tumakbo palabas. Hindi na siya nagpalit ng damit, kung kaya't nakaputing blouse lamang siya at itim na slacks. Sundan ko po kayo! Sigaw ni Mang Tonyo sabay kindat kay Elena na nasa gilid. Tumakbo sila patungo sa Sector 4. Sobrang lakas ng kabog ng puso niya. Naiiyak na nga rin siya dahil sa sobrang pag-aalala. Ang punong yun ay napakahalaga para sa kanya. Doon nakaukit ang nakaraan niya at doon din nabuo ang pag-ibig nila ni Sev. Hindi pwedeng matumba na lang ng basta-basta ang punong yun. Pagdating niya sa bukana ng Sector 4, sobrang tahimik at madilim. Mang Tonyo, nasan po kayo? Sigaw ni Tala habang iniilawan ang paligid gamit ang flashlight na hawak. Naglakad siya palapit sa malaking puno. Napakunot ang noon niya nang makitang nakatayo pa rin naman ito. Doon lang na-realize niya na baka pinagtitripan na naman siya ng matanda. Huminga siya ng malalim at akmang sisigaw na upang tawagin si Mang Tonyo nang biglang bumukas ang libo-libong maliliit na ilaw sa paligid. Mga fairy lights na nakatali sa katawan ng puno, sa mga sanga at umaabot yon hanggang sa damuhan. Para siyang pumasok sa bahay ng mga fairies. Sa likod ng puno lumabas ang isang matangkad na lalaki. Nakaputing polo. May hawak na isang bouquet of roses habang nakangiti ng matamis sa kanya. Sev? Gulat na tanong ni Tala at agad na pinatay ang flashlight. Anong kalokohan to? Akala ko natumba ang puno natin. Lumapit sa Sev sa kanya. Plan lang namin yun para papuntahin ka dito sa puno. Na-surprise ka ba? Napatingin si Tala sa paligid. Nakita niya si Mang Tonyo at Elena sa malayo. Nakasilip habang kinikilig pa. Bigla niyang na-realize ang nangyayari. Tala, naalala mo dati? Umakyat ako sa punong to dahil sa sobrang takot. Takot sa isang dalagang may hawak na itak. Pero tingnan mo naman ngayon. Hindi pa rin nagbabago. Takot pa rin ako sa'yo. Natawa si Tala at saka napailing. At bakit ka naman natatakot sa akin, Aber? Siyempre, takot pa rin ako na magalit ka sa akin at iwan ako. Seryosong sagot ni Sev. Yun ang mali ko at pinagsisihan ko yun, Sev. Hindi ko na ulit yun gagawin hanggat hindi ko naririnig yung sayo ang totoo. Sayo ko natutunan na hindi dapat maging padalos-dalos ng desisyon at alamin muna kung ano ang katotohanan. I know, hindi naman ako galit sa'yo. Nagsimulang lumuhod si Sev kung kaya't napasinghap si Tala. Dahan-dahan itong binuksan sa harap niyang isang velvet box. Bumungad sa harap niyang isang yellow diamond na kumikinang sa ilalim ng mga fairy lights. Tala, ikaw ang bukod tanging nagmamay-ari ng puso ko. Gusto kong ikaw ang kasama ko sa bawat saya at lungkot ng buhay ko. Will you be my wife? Will you marry me? Tinitigan ni Tala si Sev. Ang lalaking minsang nagnakaw ng mangga niya, ngayon ay ninanakaw na rin ang buong puso niya. Napaiyak si Tala at saka unti-unting tumango. Oo, Sev! Sigaw ni Tala. Oo! Gusto rin kitang makasama hanggang sa pagtanda ko. Tumayo si Sev at sinuot ang singsing sa kanya. Sobrang perfect yun sa daliri niya. Niyakap siya nito ng mahigpit at sa oras na yun, nagsilabasan ng mga trabahador mula sa pinagtataguan. Nagpalakpakan, sumisigaw at nagpapaputok ng confetti. Mabuhay ang bagong Don at Donya! Sigaw ni Tikboy habang pinapalipad ang drone sa kalangitan. Sa ilalim ng puno ng mangga, sa gitna ng Hacienda del Mundo, muling naghalikan sina Sev at Tala. Ilang buwan matapos ang proposal ni Sev kay Tala,
Naging abala ang Hacienda del Mundo. Hindi lang dahil sa maraming orders ng dried mangoes, kundi dahil sa preparasyon para sa wedding of the century ng Hacienda. Pero bago ang lahat ng kasiyahan, may isang pahina pa ng nakaraan ang kailangang isara ng maayos. Isang hapon, habang nag-i-inspeksyon si Tala sa bagong packaging area ng pabrika, nakatanggap siya ng tawag mula sa security. May naghahanap daw sa kanya. Paglabas niya, nakita niya si Kaloy. Nakasandal ito sa tricycle. Pero iba na ang aura nito. Wala nang maangas at bad boy na lalaki. Parang bumalik na ang kilala niyang Kaloy noon. Kinabahan si Tala. Baka kasi gumawa na naman ito ng gulo sa hacienda. Kaloy, anong ginagawa mo rito? Ngumiti si Kaloy. Isang ngiting walang bahid na sama ng loob. Huwag kang mag-alala, Tala. Hindi ako nandito para manggulo. Nabalitaan kong ikakasal ka na. Tumango si Tala. Hinawakan ang singsing sa kanyang daliri at ngumiti. Oo, sa susunod na linggo. Huminga ng malalim si Kaloy at tumingin sa malayo. Sa mga puno ng mangga na naging saksi ng kanilang kabataan. Gusto ko lang sanang mag-sorry sa lahat. Sa pag-alis ko noon, nang walang paalam. Sa panlulokong ginawa ko. At sa pagsira ko sa inyo ng Senyorito Seb. Pasensya na kayo. Kaloy. Nakita ko kung paano kanya pinaglaban, Tala. Nung hinarangan kanya noon at sakay pa ng kalabaw. Dun ko na-realize na talo na ako. Hindi dahil mayaman siya, kundi dahil handa siyang magpakabaliw para sa'yo. Yung klase ng pagmamahal na hindi ko sa'yo naibigay noon. Napatawad na kita, Kaloy. Matagal na. Hindi lang talaga tayo para sa isa't isa. May kinuha si Kaloy sa bulsa. Isang simpleng invitation card na kulay puti. Ikakasal na rin ako, Tala. Sa pinsan ng katrabaho ko sa Maynila. Mabait siya. Tanggap niya ako tang nakaraan ko. Mabuti naman. Masaya ako para sa iyo, Kaloy. Sana maging masaya kayo ng magiging asawa mo. Ngiting sagot ni Tala sa lalaki. Salamat. Sige na. Baka hinahanap ka na ng kasintahan mo. Pakisabi sa kanya na sorry at best wishes. Nang umalis si Kaloy, gumaan ang dibdib niya. Bumalik ulit siya sa ginagawa ng may ngiti sa labi. Sa di kalayuan, nakatanaw si Seb mula sa bintana ng opisina. Nakita nito ang lahat, pero hindi ito nakaramdam ng selos. Sa halip, napangiti na lang ang binata. Dumating ang araw ng kasal. Ginanap ito sa malaking puno ng mangga. Sa ilalim ng puno ng pag-ibig na tinatawag nila. Nakatayo si Seb sa harap ng altar. Nakasuot ng isang custom-made barong Tagalog na may borda ng mango leaf sa gilid. Kahit na pogi itong tingnan, kapansin-pansin pa rin ang kaba sa mukha ng binata. Relax, son. Bulong ni Don Facundo sa tabi ng anak. She's not going to run away. Baka ikaw pang ang tumakbo kapag nakita mo naman siyang may hawak na bolo. Natawa ang mga nakarinig ngun si Seb ay sinamahan lang ng tingin ng ama. Thanks, Dad. Nakakatulong ka talaga. Biglang tumunog ang musika. Isang wedding entrance version ng kantang Forevermore. Unti-unting nagbukas ang pinto ng hardin at niluwanon si Tala. Napasinghap ang lahat. Simple lang ang gown ng dalaga. Gawa sa pinya fiber at naka-off shoulder pa. Sa buhok niya ay may nakatuhog na maliliit na bulaklak. Nagmumukha tuloy siyang isang diwata. Nang magtamang paningin nila ni Seb, tumulo agad ang luha nito. Shit. She's so beautiful, Dad. Bulong ni Seb kung kaya tumawa ang kanyang ama. Naglakad si Tala palapit. Sa bawat hakbang niya, biglang sumagi sa isip niya ang mga alaala. Dito siya tumakbo, dito siya nadapa, at dito niya natagpuan ang lalaking nagpabago ng buhay niya. Nang makarating siya sa harap, kinuha ni Seb ang kamay niya.
You look gorgeous, wife. Puri ni Sev sa kanya kung kaya't nginitian niya ng matamis ito. Ikaw din, love. Sobrang pogi ng magiging asawa ko. Nagsimula ang seremonya hanggang sa dumating na ang pinakaabangan ng lahat. Ang vows ng dalawa. Kinuha ni Sev ang mikropono, tsaka huminga ng malalim. Tala, nung una kitang makita, akala ko isa kang baliw na babae na may dalang itak. Sobrang natakot ako sa'yo at nag-trending pa nga tayo. But then, you taught me how to plant not just mangoes, but dreams. You taught me that love isn't about being perfect. It's about getting dirty, getting hurt, and growing together. I promise to be your partner in harvest and in drought. I promise to love you until the last mango falls from this tree. Mahal na mahal kita, aking Tala. Sa sandaling yon, umiiyak na si Tala habang kinukuha ang mikropono kay Sev. Sev, akala ko noon magkaiba tayo ng mundo. Ikaw nasa langit at ako naman sa lupa. Akala ko hanggang pangarap lang kita. Pero napaka-generous naman talaga ni Lord at binigay ka niya sa akin. Salamat sa hindi pagsuko kahit na minsan ang sungit ko. Salamat sa pagmamahal mo sa pamilya ko at sa lupaing ito. Pangako mamahalin kita ng buong buo. Aalagaan sa ayaw at sa gusto mo. At higit sa lahat, hindi na kita hahabulin ng itak. Maliban na lang kung makalimutan mo ang anniversary nating dalawa. Nagtawanan ulit ang lahat. Ang pari naman ay napatikim at muling nagsalita. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Hindi na naghintay pa si Sev. Agad nitong hinawakan ng bewang ni Tala at puno ng pagmamahal itong hinalikan. Kasabay nito, naghulugan ng libu-libong white and yellow confetti mula sa puno na pakanan naman ni Tikboy at Mang Tonyo. Minsan, sa buhay, natatakot tayong sumubok muli. At syempre, gagawin natin ang lahat ng ating makakaya para protektahan ang ating mga puso mula sa mga taong akala natin ay sasaktan lang din tayo. Pero sana, matutunan nating magtiwala sa proseso ng ating buhay. Huwag nating isara ang pinto para sa mga bagong oportunidad dahil lang sa sugat na iniwan ng kahapon. Matuto tayong mag-let go at mag-move on. Hindi man madali pero alam kong darating din ang araw na makakaya nating ngitian ang masalimuot nating nakaraan. Sa kwento niya na Sev at Tala, natutunan din natin na sa kahit anong relasyon, mahalaga ang komunikasyon. Huwag tayong bumuo ng sarili nating konklusyon base sa pera-perasong impormasyon. Ang tunay na nagmamahal ay nagtatanong at nakikinig. Hindi basta-basta tumatakbo palayo. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong pag-ibig ni Tala at Sev. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Shoutout din pala sa ating mga avid listeners na sina Well Malinmal from Surigao City, Danica May Balyonado from UAE, Esther Lucas from UK, Tain Uplas from Cadiz City, and Nelly Salgado from Iloilo. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, maraming salamat po. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.